Sa gitna ng isang mainit at maalinsangang disyerto nakatayo si Ain, isang payat na bata na isinilang na may pinakamahinang kakayahan sa lahat, na may isang layunin. Talunin ang behemoth na may balat na mas matigas pa sa bato. Libu-libong taon na nitong itinuring na laruan ang mga mandirigma. Lahat ay tumatakbo sa takot, maliban kay Ain. Naninindigan siya, kasama ang kanyang bagong kapangyarihan at ang pinakamalakas na kakayahan, mata ng Diyos. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga siglo, may naglakas loob na sabihin kaya nilang talunin ito. Natatawa ang dragon dito, ipinanganak siyang pinakamalakas, at palaging ganoon ang kanyang buhay. Ngunit samobra si Ain. Ininsulto niya ang lumikha ng behemoth, ang Demon Lord. Sumisiklab ang dragon. Galit na nagpapakawala ito ng isang bagyo ng mga bagay, pero naiwasan lahat ni Ain. Tumatawa ang dambuhala, tinatawag siyang duwag, at hinahampas ang disyerto sa paligid niya. Ginagamit ni Ain ang kaguluhan para sumugod at hiniwa ang kamay ng dragon. Pero hindi naman ganito si Ain noon. Dati siyang pangit, mahina, at miserable, laging nagtatanong kung bakit pa siya nabubuhay. Binubuli ng lahat dahil sa pagkakaroon ng pinakamahinang kakayahan, ang pagsusuri, minsan na niyang sinubukang magpakamatay sa gilid ng isang bangin. Ngayon, nagbago na ang lahat. May tiwala na si Ain sa sarili, at sapat na ang tapang para kutsain ang hindi mabubuting depensa ng dambuhala. Nagalit, sumisid ang dragon sa buhangin, at nagsimulang umikot sa ilalim ni Ain, na ginagawang imposible. Para mahulaan kung kailan ito susulpot. Bigla na lang itong sumambulat, itinapon si Ain sa ere at nilamon siya ng buo. Pero yun mismo ang gusto ni Ain. Sa loob ng bibig ng dragon, nagpakawala siya ng malakas na salamangka, pinasabog ang hindi magagaypang dambuhala sa maliliit na piraso ng karne. Noong mas maaga, nang magtago sa ilalim ng lupa ang dragon, palihim na nagcast si Ain ng ilusyon, at pinrotektahan ang sarili gamit ang magic barrier bago ang pagsabog. Habang naglalaho ang mga piraso ng dragon, may tumawag. Si Ursula yun, sinasabi kay Ain na tingnan ang mga bagong kasanayan na nakuha niya mula sa dragon. Bumalik si Ain, para tawagin ang mismong hari. Personal siyang pinasalamatan ng hari sa pagprotekta sa kaharian. Sa pagtingin sa mga mata ni Ain, nakikita niya ang isang bagay na pambihira. Naniniwala siya na si Ain ay magiging isang taong tunay na dakila. Bilang gantimpala, binibigyan siya ng hari ng isang maharlikang relos na may nakaukit, na nagbibigay sa kanya ng malayang paglalakbay sa lahat ng lupain, walang hadlang. Nang gabing yun, nagkaroon si Ain ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili noong siya ay binubuli ng kanyang dating grupo ng adventurer. Ang kanyang trabaho noon ay simple. Tansyahin ang mga halimaw, katayin ang mga ito, at dalhin ang mga nakulimbat. Ngunit may nahuli sa kanyang atensyon. Kahit na siya ay pinakikitunguhan ng masama, kulang sa bayad, at iniinsulto, ang kanyang dating sarili ay palaging nakangiti. Kahit anuman, nakangiti siya. Hindi matanggap ng kasalukuyang Ain ang kahinaang yon, pero may nagbago. Nakita niya ang kanyang dating sarili na naiwan, at kinain ng mga halimaw. Bigla, ang katawang walang buhay ay lumingon at nagsalita. Sinabi nitong swerte si Ain dahil nakaligtas. Pero tinawag din siyang basura. Isang walang kwentang may hawak ng klase na nakalusot lang dahil sa mata ng espiritu. Nagising si Ain na pinagpapawisan ng malamig. Pagkatapos, gulo. Isang halimaw ang umaatake sa lungsod, na tinatapon ng mga tao na parang mga manika. Hinuli nito ang isang babaeng elf. Sumugod si Ain, humihiwa gamit ang kanyang espada at iniligtas siya. Gumamit siya ng pagsusuri. Isa itong Chimera, isang taong naging halimaw. Naglalaban sila. Gumawa ng harang si Ain para harangan ang mga atake nito, pero madali itong winasak ng Chimera. Pagkatapos, may sinabi ito na ikinagulat ni Ain. Besurero, natigilan si Ain. Ang boses na yun, kilala niya, si Zoid yun. Bago pa makakilos si Ain, sumugod ulit si Zoid. Sumigaw siya na nakatanggap din siya ng biyaya ng espiritu, at nag-evolve tulad ni Ain. Umiiwas si Ain, pero nag-aalangan siya. Hindi pa siya nakakapatay ng tao dati. Tinuya siya ni Zoid, sinasabing nagpapanggap lang siyang bayani, nagtatago sa likod ng kanyang kapangyarihan. Itinatanggi ito ni Ain, pero umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salita mula sa kanyang panaginip. Ang dating bersyon niya, si Dark Ain, ay bumubulong mula sa dilim, tinutukso siya, sinasabing,
Sumuko, yakapin ang dilim, at sa wakas ay huminto sa pagiging kaiyahiya. Pinipilit siya ni Dark Eye na alalahanin ang mga piitan, ang sakit, ang kahihiyan. Nakikita niya muli ang sarili, sumusunod kay Zoid at sa kanyang kasintahan habang nililipol nila ang mga halimaw. Hindi kailanman lumaban si Ain. Ang kanyang trabaho ay palaging pareho. Maglinis, suriin ang mga bangkay, at magdala ng mga nakulimbat. Tinatawag nila siyang basurero, iyon lang siya sa kanila. Ipinanganak na mayroon lamang isang kasanayan, ang pagtatasa, makikilala ni Ain ang anumang bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ngunit sa kanilang paningin, iyon ang dahilan kung bakit wala siyang silbi. Isang naglalakad na kargador, isang biro, babatuhin ni Zoid siya ng patay na daga at tatahol, susuriin ito, pagkatapos ay katayin. Kapag humingi ng tulong si Ain, sisipain siya ni Zoid palayo na parang basura. Pagtatawanan siya, tumahimik ka at gawin mo ang trabaho mo. Humihingi ng paumanhin si Ain sa bawat pagkakataon. At patuloy pa rin. Dahil sa kaibuturan niya, naniniwala siyang yun lang ang paraan para makaligtas siya. Ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Patuloy na iginigiit ng Chimera at ng madilim na bersyon ni Ain na wala siyang pinagkaiba sa kanila. Isang taong gagawin ng lahat para mabuhay. Nahihirapan si Ain na unawain ang kanilang mga sinasabi. Sobra na ang pressure. Nagbabalik ang isip niya sa kulungan kung saan nagsimula ang lahat. Naalala ni Ain ang sandali na kinorner siya ng mga aso ng impyerno sa loob ng piitan. Sinabi ni Zoid sa kanyang kasintahan na bumigkas ng isang spell na makakapagpahinto kay Ain. Nang bumagsak si Ain, tinapakan siya ni Zoid at sinigawan ang mga halimaw. Ginagamit siya bilang cane habang tumatakbo palayo ang dalawa. Hindi nag-atubili ang mga aso ng impyerno. Sinugod nila siya. Kinakagat ang kanyang mga braso at binti. Nawala ang bisa ng spell sa tamang oras. Dumampot si Ain ng isang batong malapit para itaboy sila at inihagis ang kanyang backpack para iligo sila, sapat na para makatakas. Ngunit nang marating niya ang labasan, nakita niya ito. Sinarado ni Zoid at ng kanyang kasintahan ang daan sa likod nila. Sa sobrang takot, nakita ni Ain ang isang makitid na pasilyo sa tabi ng nakaharang na daan at tinahak ito. Humantong ito sa isang kalsadang walang labasan. Ngayong nakulong, napagtanto ni Ain na dalawa lang ang pagpipilian niya. Bumalik at kainin, o tumalon sa bangin sa likuran niya at isugal ang buhay. Habang nakatayo doon, sinisi niya ang sarili. Naniniwala siyang nangyari ito dahil ipinanganak siyang may walang kwentang uri. Pagtansya, sinubukan niyang takasan ang kanyang miserableng kapalaran sa pamamagitan ng pagiging isang adventurer, pero walang sino man ang sumeryoso sa kanya. Nilate siya, binaliwala at pinabayaan. Inamin niya sa sarili na hindi niya tunay na sinubukang magbago at sa halip ay tinanggap ang mga limitasyong ipinataw sa kanya ng iba. Dahil walang ibang pagpipilian, humakbang si Ain patungo sa gilid. Habang bumabagsak, inisip niya kung bakit siya isinilang, kung ano ang kahulugan ng buhay niya at kung gaano ito kawalang silbi. Nangyari, pero, bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa, biglang natauhan si Ain. Patuloy pa rin si Zoid sa panunuya kay Ain, binabaluktot ang kanyang isipan at sinisira ang kanyang konsentrasyon. Ang mga salita ay nagsisimulang guluhin ang kanyang isip. Tapos, lumapit ang elf girl na nailigtas ni Ain kanina. Tumayo siya sa harapan niya, ipinagtatanggol siya. Sabi niya hindi siya katulad nila. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Lumitaw ang isa pang babae sa tabi niya. Sabi niya nagbago na si Ain. Hindi lang sa lakas, kundi pati na rin sa puso. Ipinapaliwanag niya na malakas siya dahil hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para saktan ang sinumang mas mahina sa kanya. Sinusubukan ni Ain na makipagtalo, itinutulak pa rin ang ideya na hindi siya naiiba kay Zoid. Ngunit ngumingiti ang unang babae. Sabi niya, ang pagkakakilala kay Ain ay nagpabago sa kanyang kapalaran. Ang mga salitang yun ay sum-ira ng isang bagay sa loob niya. Umiyak si Ain. Tinanong niya kung talagang naging malakas na siya. Tumango ang dalawang babae. Pinapanood ni Zoid at nagalit. Naiinis sa tinatawag niyang malambing na usapan. Iginigiit niyang si Ain ay isa pa ring walang kwentang uod, walang pinagkaiba sa kanya. Sumasang-ayon ang madilim na Ain, ngunit nagsimulang magsalita ang tunay na Ain. Inamin niya na lagi niyang iniisip na ang mundo ay sira, kung saan ang halaga ng bawat isa ay nakabatay lamang sa kanilang mga kasanayan. Naniwala rin siya sa sistemang yun. Akala niya na pinalakas siya ng mga babae,
ngunit ngayon nakikita niya na pinili nilang maniwala sa kanya, kahit hindi siya naniniwala sa sarili niya. Sa sandaling yun, gumagawa ng desisyon si Ayn. Nagsisimulang magliwanag ang kanyang katawan. Dumadaloy sa kanya ang mahika. Ipinapahayag niya na magiging siya ang taong pinaniwalaan ng mga babae sa simula pa lang. Naguguluhan si Zoid sa biglaang paglakas ng kapangyarihan ni Ayn. Ipinaliliwanag ng isa sa mga babae, ginagamit na ni Ayn ang 100% ng kanyang lakas ng espiritu sa unang pagkakataon. Hindi matanggap ni Zoid yun. Sumugod siya, ngunit mas mabilis kumilos si Ayn, sinuntok si Zoid gamit ang kanyang siko at ibinagsak siya sa lupa. Sinusubukan ni Zoid na sumalungat, ngunit napigilan ang kanyang atake ng harang ni Ayn. Gulat na gulat, hindi maintindihan ni Zoid kung bakit hindi nabasag ang kalasag na parang dati. Sinasabi sa kanya ng babae ang katotohanan. 10% pa lamang ng kanyang lakas ng espiritu ang kanyang ginagamit. Ginagamit ni Ayn ang lahat ng kanya. Frustrado, sumisigaw si Zoid sa kanyang lumikha para bigyan siya ng higit pang kapangyarihan. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan. Lumalaki ang mga tinik sa kanyang likod. Mas nagiging halimaw ang kanyang anyo. Sinasabi niyang siya na ang pinakamalakas at sumugod. Tinawag ni Ayn ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihang espiritu para alisin ang impluwensya ng Chimera kay Zoid. Ibinabalik siya sa kanyang anyong tao. Bumagsak si Zoid, naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinutulungan ni Ayn. Kahit ngayon, nakangiti si Ayn, sinasabing, hindi kailangan ng lakas para tumulong sa iba. Sabi niya nagbago siya at naniniwala siyang kayari ni Zoid. Ibinaluktot ni Zoid ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang boses. Inabot niya at hinawakan ang kamay ni Ayn. Dumating ang mga bantay at dinala si Zoid. Habang sila'y papalayo, nag-isip si Ayn kung may nagbigay kay Zoid ng kapangyarihan ng diwa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang mahinang puso. Nagsimula siyang balikan ang nakaraan, ang sandaling iniwan siya ni Zoid. Matapos tumalon mula sa bangin, lumapag si Ayn sa ilalim ng piitan. Kakaiba ang lugar, ibang-iba sa mga itaas na bahagi. Isang malaking puno ang nakatayo sa gitna, at malinaw na tubig ang dumadaloy sa paligid nito. Malubha ang kanyang sugat mula sa pagkahulog. Ngunit bago siya mawala ng malay, lumitaw sa tabi niya ang batang babaeng elf na kanyang nailigtas kanina at marahang hinagkan ang kanyang noo. Ilang minuto ang lumipas, nagising si Ayn. Laking gulat niya, lahat ng kanyang sugat ay gumaling na. Agad niyang ginamit ang appraisal sa tubig at natuklasan na ito ay isang S-rank na item. Tubig mula sa puno ng mundo, may kakayahang pagalingin ang anumang sugat o sakit. Nagulat, ginamit niya ang kanyang skill sa puno mismo. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ito nga ay isang puno ng mundo, ang maalamat na pinagmula ng lahat ng mahikal na kapangyarihan sa mundo. Tahimik siyang nagpasalamat sa puno sa pagliligtas sa kanya at naglaan ng ilang sandali upang magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Napansin niya ang isang kakaiba. Walang mga halimaw sa lugar. Ang buong ibabang piitan ay tahimik. Pagkaraan ng ilang oras, nakakita siya ng malaking pintuan. Naniwala siyang maaaring ito ang labasan. Dahil walang sandata sa paligid, pumunot si Ayn ng bato kung sakaling kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Habang naglalakad siya, patuloy siyang nagtataka sa kawalan ng mga halimaw. Nang biglang may matinding sakit na tumama sa kanyang tenga, natamba siya at nakita ang kanyang tenga na nakahiga sa lupa. Pagkapa niya roon, nalaglag din ang dalawa niyang daliri. Sa pagpapanik, tiningnan niya ang paligid at nakita ang isang karit sa malapit. Gamit ang pagsusuri, natukoy niya ito bilang isang halimaw na S-rank. Ito ay isang nilalang na kilala sa paglalaro sa kanyang biktima. Biglang sumugod ang halimaw sa kanya at sinimulang hiwain siya. Sinubukan ni Ayn na gumapang palayo, ngunit naghanda ang halimaw upang tapusin siya. Bago pa ito makasugod muli, natigilan ang nilalang at nagsimulang magpanik. Lumingon si Ayn at nakita itong dinudurog sa lupa. Muli niyang ginamit ang pagtatasa. Sa likod, naroon ang isang napakalaking death bear, isang predator na S-rank. Mukhang galit na galit ito. Sa isang iglap, hinampas ng oso ang mukha ni Ayn gamit ang mga kuko nito. Dahil hindi makakita, sinubukan muling gumapang ni Ayn, ngunit hinawakan siya ng oso at nagsimulang pisilin. Akala ni Ayn, ito na ang kanyang huling hininga. Ngunit bigla na lamang naputol ang ulo ng oso mula sa katawan nito.
Nawala ng malay si Ayn dahil sa pagod. Nang magising siya, bumalik na siya sa World Trade Chamber. Wala na ang lahat ng kanyang sugat. Ganap nang naibalik ang kanyang mata at tainga. Pagbangon niya, nakita niya ang isang magandang elf na babae na tahimik na nakaupo sa harap niya. Sandali siyang nawala ng imik. May sumulpot na isa pang babae at agad na nagsimulang magreklamo. Bago pa siya makapagsalita ulit, ang tahimik na elf na babae ay kumuha ng isang tasa ng tsaa at iniabot kay Ayn. Sinubukan ni Ayn tanungin kung sino sila, ngunit pinilit siya ng isa pang babae na inumin ang tsaa nang walang paliwanag. Nang maubos niya, tinanong niya kung sila ang nagligtas sa kanya. Ang nagrereklamong babae ang unang sumagot, nang may pagkamaldita. Sinabi niya na hindi niya gustong iligtas siya, ngunit ang tahimik, na nagngangalang Yuri, ay nagmakaawa sa kanya na gawin iyon. Nagpasalamat si Ayn kay Yuri, ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, sinimulan siyang hampasin ng isa pang babae dahil sa panliligaw sa kanyang anak. Nalilito si Ayn dito at humihingi ng linaw. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ursula, ang tagapagbantay ng puno ng mundo. Ipinaliwanag niya na mayroong 9 na puno ng mundo na nakakalat sa buong mundo, bawat isa ay may sariling tagapagbantay. Sa kasong ito, binabantayan na niya si Yuri mula pa nang umusbong ito dito. Nagulat si Ayn na akala niya ay tao si Yuri. Ipinaliwanag ni Ursula na hindi tao si Yuri. Isa siyang diwa ng puno ng mundo. Lumapit si Ayn kay Yuri at tahimik na naisip na nagkaroon ng saysay ang kanyang kagandahan. Ngunit sumabat si Ursula, sinaktan ulit siya at hinihiling na ibalik niya ang kanyang mata. Naguguluhan si Ayn hanggang maalala niya ang death bear na samugat sa kanya kanina. Ipinaliwanag ni Ursula na para pagalingin siya, gumamit sila ng mga patak mula sa puno ng mundo. Dahil nasira ang kanyang mata, gumawa sila ng artipisyal na mata na gawa sa espiritu, gamit ang kapangyarihan ng puno. Hindi maintindihan ni Ayn kung bakit gustong tulungan siya ng sobra ni Yuri. Sabi ni Ursula, dahil noong una siyang mahulog at makita ang puno, nagpasalamat siya dito. Karamihan sa mga nahuhulog sa tagong bangin na ito ay sinasaktan ng anyong puno ni Yuri, pinupunit ang mga dahon o binabali ang mga sanga kapag napagtanto nilang siya ang puno ng mundo. Si Ayn lamang ang taong totoong nagpasalamat sa kanya at umalis ng payapa. Nang marinig ito, taos-pusong nagpasalamat muli si Ayn kay Yuri sa pagliligtas sa kanya sa pangalawang pagkakataon at sinubukang ipakita ang kanyang pasasalamat. Inutusan siya ni Ursula na magmadali at umalis, pero nagsimulang maluha si Yuri. Alam niyang hindi mabubuhay si Ayn kung aalis siya sa kalagayan niya ngayon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Ursula na sanayin si Ayn hanggang sa lumakas siya para makaligtas laban sa mga halimaw na S-rank. Bago sila magsimula, nagbabala si Ursula na hindi niya tatanggapin ang mahinang pagsisikap. Nangako si Ayn na ibibigay niya ang lahat. Nagsimula agad ang pagsasanay. Itinapon siya ni Ursula sa laban-laban sa isang halimaw na S-rank. Ang layunin ay gamitin ni Ayn ang kanyang bagong spirit eye na may appraisal para matutunan kung paano umiwas sa ilalim ng matinding presyon. Napagtanto niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Kung masaktan siya, kaya siyang pagalingin ni Ursula, at magagamit niya ang karanasan para sa appraisal. Isang pangalawang kalikasan na, pagkatapos ng isang linggo ng walang tigil na labanan, natututo siyang sundan ang galaw ng kanyang kalaban ng may katumpakan. Pero sabi ni Ursula, hindi pa sapat. Sinasabi niya na dapat niyang talunin ang halimaw na S-rank gamit lamang ang isang kahoy na espada na gawa sa puno ng mundo. Akala ni Ayn madali lang ito, pero mabilis niyang napagtanto na kahit nakikita niya ang mga galaw ng kaaway, hindi pa rin sapat ang bilis ng kanyang katawan para gumalaw o umatake. Sa pagsunod sa mga tagubili ni Ursula, natututo si Ayn na gamitin ang epekto ng mabagal na galaw ng espiritong mata para makapagpakawala ng isang tumpak na atake sa isang bagsak. Pagkatapos talunin ang halimaw, pinaglaban pa siya ni Ursula sa marami para maasa ang kanyang likas na kakayahan. At pagkontrol, sunod, sisimulan niya ang ikalawang bahagi ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang gamitin ang pagsusuri hindi lamang para matukoy ang mga kasanayan ng kanyang kaaway, kundi para kopyahin at matutunan ang mga ito sa pamamagitan ng mata ng espiritu. Sinubukan niya ito sa isang halimaw at matagumpay na nakakuha ng kasanayan na nagpapabilis, pero nang tumakbo siya, napunit ang kanyang mga kalamnan dahil sa puwersa. Ginagamit ni Ursula ang kanyang kaalaman sa pagpapalakas ng katawan para pagalingin siya ng paulit-ulit habang patuloy siyang tumatakbo,
hanggang sa umayon ang kanyang katawan. Kalaunan, pinayagan niya siyang suriin ang kanyang sariling mga kasanayan at kopyahin ang S-rank na kasanayan sa pagtatapon ng incantation, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng mahika kaagad ng hindi nag-aantanda. Kinopya rin ni Ayn ang isang spell ng bolang apoy at gumugol ng mga linggo sa pagsasanay hanggang sa kayanan niyang magpakawala ng 1,000 mga bolang apoy ng sabay-sabay. Nang makuntento, sa wakas pinayagan ni Ursula si Ayn na harapin ang Death Bear para makaganti. Walang pag-aalinlangan, hinanap ni Ayn ang halimaw at inatake gamit ang sunod-sunod na bolang apoy, pero sablay ang kanyang puntirya. Ginamit niya ang kanyang bilis para makapunta sa likod ng oso at naghagis ng isang malakas na spell ng hangin, tinulak ang hayop para mawala ng balanse. Lumaban ang oso at nagpakawala ng atake, pero tinapos ito ni Ayn gamit ang isang huling alon ng libu-libong bolang apoy, ganap itong winasak. Masaya si Ayn dahil sa wakas nakaganti siya sa Death Bear, pero ipinaalam ni Ursula sa kanya na oras na para bumalik sa ibabaw at gamitin ang kanyang mga bagong kasanayan para talunin ang kahit ano sa kanyang daan. Bago siya umalis, sinabi ni Ursula na dapat siyang magpasalamat. Binigyan siya ni Yuri ng bahagi ng ubod ng espiritu ng puno ng mundo. Gumamit si Ursula ng mahika para pag-isahin ang ubod sa kanyang mata. Ipinapakita na ito ngayon ang mata ng Diyos Espiritu. Lumingon si Ayn para magpasalamat kay Yuri, pero wala na siya. Bigla siyang lumitaw at ipinaliwanag na nasa loob siya ng kanyang bagong mata sa lahat ng oras. Mula ngayon, sasamahan niya siya sa kanyang paglalakbay. Bilang huling regalo, nilagyan ni Ursula ng walang hanggang imbakan ang kamay ni Ayn at binigyan siya ng espadang espiritu na gawa sa puno ng mundo. Pagkatapos, bigla na lang, tinusok niya ang isa pa niyang mata gamit ang espada at pinilit siyang lumunok ng isang batong pilosopo. Ikinokonekta ng bagay na ito ang isip ni Ayn sa kamalayan ni Ursula at pinahihintulutan siyang makita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Bago umalis, tinanong ni Ayn si Yuri kung ano ang gusto niyang gawin sa labas ng mundo. Sinabi niya na gusto niyang hanapin ang kanyang mga kapatid. Ibinunyag naman ni Ursula na ang orihinal na punong mundo ay hinati sa 9 na bahagi, bawat isa ay inilagay sa loob ng isang piitan at binabantayan ng iba't ibang espiritu. Pumayag si Ayn na tulungan si Yuri na muling makasama ang kanyang mga kapatid. Sa gabay ni Ursula, nagsisimula siyang lumabas ng piitan. Sa daan, nag-api niya ang ilang halimaw na S-rank at sinipsip ang kanilang mga kasanayan. Sa huli, narating niya ang isang napakalaking pintuan. Sinabi ni Ursula sa kanya na ang pinuno sa piitan ang nasa likod nito, at ang pagtalo rito ang tanging paraan para makalabas. Sa loob, nakaharap ni Ayn ang isang malaking halimaw na bato. Hindi siya naghintay. Ginamit niya ang kanyang bilis para makalapit, hinarang ang atake gamit ang kanyang pinalakas na lakas, at sumagot ng nakakatunaw na kasanayang venom. Nagalit ang halimaw at bumagsak sa lupa, ngunit nagawa ni Ayn na magtago. Pinayuhan siya ni Ursula na gamitin ang kanyang ultimong spell. Pumayag si Ayn at binitawan ang Nova Strike, isang pagsasanib ng mahika ng hangin, apoy, at kidlat. Ang S-rank na spell ay tumalo sa pinuno sa isang suntok lang. Lumitaw si Yuri para magpagaling at batiin siya, ngunit sumingit si Ursula, sinasabi sa kanya na magmadali, at suriin ang mga kasanayan ng boss. Pagkatapos, mas lalo siyang nagiging sabik dahil gusto niyang suriin ito ang core ng piitan. Kapag ginawa niya yon, agad na nag-teleport si Ursula sa tabi niya. Nagtataka, nagtanong si Ayn kung paano. Ipinaliwanag niya na dahil nakatira na ang puno ng mundo sa kaliwa niyang mata, maaari siyang lumitaw malapit sa kanya kung kinakailangan. Gamit ang core ng piitan, ina-upgrade ni Ursula ang mata ng espiritu ng Diyos, binibigyan si Ayn ng kakayahang suriin ang tiyempo ng kontra-atake ng kalaban. Mabilis silang lumabas ng piitan at dumating sa isang kalapit na kagubatan. Bigla silang nakarinig ng sigaw. Sinasalakay ng mga halimaw ang isang karwahe. Nagtago sina Yuri at Ursula sa loob ng mata ni Ayn habang ginagamit niya ang kanyang bilis para sumugod at talunin ang mga kaaway. Sa gitna, sinisip-sip niya ang mga kakayahan ng halimaw, at muling nagpapakita ang mga babae upang pagalingin ang mga sugatang sundalo. Sa grupo, napansin ni Ayn ang isang lalaki at isang babae. Papalapit siya nang tumakbo ang babae sa kanya at yamakap, tinatawag siyang kanyang bayani. Naguguluhan si Ayn. Ngunit ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Jasper, at ang babae bilang si Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian.
Iginiya nila si Claudia pauwi, kung saan sinubukan niyang muling pasalamatan si Ain, ngunit pinigilan siya ni Yuri sa pagyakap, sinasabing siya ang nag-iisang asawa ni Ain. Hindi na bahala si Claudia, sabi niya ay ayos lang sa kanya na maging pangalawang asawa. Pagkatapos ay hinayla ni Jasper si Ain sa isang tabi upang mag-usap ng sarilinan. Hinala niya na ang mata ni Ain ay isa palang core ng espiritu. Kinumpirma ito ni Ain. Ipinaliwanag ni Jasper na dating ginamit ng puno ng mundo ang kapangyarihan nito upang ikulong ang Panginoon ng demonyo, at pagkatapos nito, ito ay nabasag, nag-iwan lamang ng ilang mga core ng espiritu. Tinanong ni Ain kung may alam si Jasper tungkol sa natitirang mga core. Sinabi ni Jasper na meron. Hindi nag-aksaya ng oras si Ain. Pagkatapos makuha ang impormasyon mula kay Jasper, agad siyang nagtungo sa lokasyon ng lihim na piitan. Mukhang balisa si Yuri, ngunit tiniyak siya ni Ain. Desidido siyang hanapin ang lahat ng kanyang mga kapatid. Pagpasok, agad siyang napunta sa isang patay na dulo. Napansin ni Ursula ang isang kakaiba. Mayroong spell ng teleportasyon na nakatago sa pader, at sinabi kay Ain na hawakan ito. Sinusunod niya ang mga tagubili nito at bigla siyang na-teleport sa isang malawak na kagubatan. Ngunit ipinaliwanag ni Ursula na ang nakikita niya ay hindi totoo. Isa lamang itong ilusyon. Bago pa makakilos si Ain, may narinig silang pamilyar na boses na bumabati kay Yuri. Agad itong nakilala ni Yuri. Si Pina, ang kanyang nakababatang kapatid. Mukhang nagtataka si Pina, nagtatanong kung bakit nakikipaglakbay si Yuri sa isang tao. Para subukan ang kanilang lakas, sinabi niya sa kanila na marating ang dulo ng piitan kung kaya nila. Nagbabala siya sa kanila na sumuko na. Sinasabing ang lugar ay puno ng mga halimaw na S-rank at mapanganib na mga patibong. Tinanggap ni Pina ang hamon. Gamit ang kombinasyon ng kanyang appraisal, spirit eye, at ang estratehikong payo ni Ursula, iniiwasan niya. Bawat patibong at nadadaig ang bawat banta. Nagmamasid si Pina na hindi humanga. Inaasahan niya na mas magiging epektibo ang kanyang mga patibong, ngunit oras na para harapin ang mga halimaw. Isa-isa, sumusugod ang mga halimaw na S-rank. Ngunit wala sa kanilang kakayahan ang gumagana laban kay Ain. Dahil sa kanyang mga passive skill, wala silang epekto. Madali niya silang natatalo at sinisipsip ang kanilang kakayahan, at nalilinis ang dungeon ng mabilis. Naiinip si Pina habang patuloy na minamaliit ni Ain ang mga malalakas na halimaw. Sa huli, narating niya ang silid ng boss. Sa loob, ginagamit niya ang kanyang kakayahang lumipad para hanapin ang kalaban. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim ay umaangat ang isang napakalaking pagong, malaki, baluti, at makapangyarihan. Nagpakawala si Ain ng bowlang apoy, pero walang epekto. Sumagot ang pagong ng isang bowlang tubig, na hinarang ni Ain gamit ang kanyang espada, ginabayan ang kanyang timing sa pagtatasa. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Tumama ang kanyang mga atake, pero hindi gaanong nakakasakit. Para bang, kalat? Napagtanto na may mali, biglang tumigil si Ain sa paglaban at hinayaan na lang na umatake ang pagong. Nasa gitna pa rin siya ng laban, iniisip na nagkamali siya. Pero nananatiling kalmado si Ain. Naiintindihan na niya ngayon, isa na naman itong ilusyon. Nagbato siya ng iwas mahika, binasag ang maling imahe at ibinunyag ang totoong kalaban. Isang napakaliit na sanggol na pagong. Humanga si Ursula, kahit siya ay hindi nakita ang ilusyon. Muling nagpakita si Pina sa wakas. Biro ni Ain na isusumbong niya ang kanyang ginawa kay Pita, isa pang kapatid na espiritu. Tama na yan. Tuluyang nawala ang ilusyon at niyakap ni Pina si Yuri. Pagkatapos magkita muli, nagtanong si Pina kung maaari siyang sumama sa kanila. Sawa na siyang manatili sa loob ng piitan at gusto rin niyang maglakbay. Nangako siyang ibibigay niya ang kanyang espiritu sa kaibuturan kay Ain bilang tanda ng pagtitiwala. Pumayag si Ain. Gusto niyang magkasama-sama ang lahat ng magkakapatid. Biglang nagbagong anyo ang higanteng pagong sa isang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kurohime, ang tagapag-alaga ni Pina. Nagulat si Ain, hindi lamang sa kanyang pagbabagong anyo, kundi pati na rin sa paraan ng pagiging labis na mabait sa kanya. Ibinibigay ni Pina kay Ain ang kanyang diwa, at ibinibigay naman ni Kurohime ang kanyang bato ng pilosopo. Ito ay nagpapataas ng antas ng mata ng Diyos na espiritu ni Ain sa antas 4, na nagbubukas ng mga bagong kakayahan tulad ng sining ng mata at ang kakayahang suriin at basagin ang mga ilusyon.
Labis na nagagalak si Yuri sa muling pagkikita nila ng kanyang kapatid. Tahimik na nangangako si Ain sa kanya. Hahanapin niya ang natitirang 6 na kapatid anuman ang mangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpapahinga si Ain pagkatapos ng laban kay Zoid nang biglang hilingin ni Yuri na halikan niya ito. Nabigla siya at hindi sigurado kung paano tutugon, ngunit ipinaliwanag ni Ursula ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos magising bilang isang tagapag-alaga, ang koneksyon niya kay Yuri, ang diwa ng puno ng mundo, naging hindi matatag. Para maayos ito, kailangan nilang magsagawa ng ritual. Akala ni Ain, ito ay formal, tulad ng panunumpa ng isang kabalyero, pero napansin niyang ang ibang mga babae ay masyadong nasa sabik. Nagtungo silang lahat sa labas. Sinubukan ni Ain na tapusin agad ang ritual, pero nakita niya si Yuri na inihahanda ang kanyang mga labi para sa isang tunay na halik. Kinakabahan, nagulat siya, pero nagpasya siyang ituloy ito. Sa huling sandali, nadulas siya at sa halip ay noo niya ang nahalikan. Bigla, ang kanyang S-rank na espiritu na God Eye ay naging SS rank na Divine Eye. Nang gabing yun, habang natutulog ang lahat, nakaramdam si Ain ng kakaiba. Lumabas siya at nakatagpo ng isang kakaibang lalaking parang ibon na nagpakilala sa sarili bilang Falco. Isang baron ng hukbong demonyo. Ipinahayag ni Falco na narito siya para patayin si Ain. Sinabi ni Ain na tumahimik siya dahil masyado siyang maingay, na ikinainis ng demonyo. Sumugod si Falco, ngunit agad na napalipad ng isang malakas na sampal. Sinundan siya ni Ain sa himpapawid gamit ang mahika ng paglipad at tinapos siya gamit ang isang bala ng helix. Mula sa laban, nakuha niya ang kakayahan ng hangin ng bagyo. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pinadala si Falco para patayin siya. Kinabukasan, bumisita si Ain sa maharlikang palasyo upang makapasok sa ipinagbabawal na aklatan, kung saan tanging ang maharlikang pamilya lamang ang maaaring pumasok. Gayunpaman, sa pamamagitan ng relo na may sagisag ng hari na ibinigay sa kanya ng hari, pinahintulutan siyang makapasok. Nalaman niya na kailangan pa rin niya ang personal na pahintulot ng hari at ng librarian para makapasok. Nang kumatok siya sa pinto at pumasok, sinubukan ni Yuri sumunod ngunit sumalpok siya sa isang hindi nakikitang pader. Napansin ni Ursula na may mali. Ang harang ay nagpapapasok lamang ng mga tao. Hinarang nito ang mga espiritu. Sinubukan niyang mag-teleport sa tabi ni Ain ngunit hindi niya nagawa. Nagpasya si Ain na magpatuloy mag-isa at sinimulan niyang galugarin ang napakalaking aklatan, ngunit naging mahirap ang paghahanap ng tiyak na impormasyon. Biglang may babaeng nahulog mula sa itaas at sinalo siya ni Ain. Nagpakilala siya bilang si Alice, ang librarian. Ipinaliwanag niya na nagbabasa siya sa isang lumulutang na plataporma nang aksidente siyang mahulog. Nalilito si Ain, pero kinukumpirma niya na siya ang namamahala sa buong aklatan. Tinanong niya ito kung bakit siya narito at ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang lokasyon ng mga lihim na piitan upang tulungan ang isang kaibigan na hanapin ang kanyang pamilya. Pagkarinig nito, binigyan siya ni Alice ng isang aklat tungkol sa mga nakatagong piitan. Pagkatapos ay nagulat siya sa pagtatanong kung kamusta na si Yuri. Nagtataka si Ain kung paano niya nalaman ang pangalang yon. Ibinunyag ni Alice na isa rin siyang espiritu ng puno ng mundo, tulad ni Yuri. Biglang dumating ang tagapagbantay ni Alice, si Akahane, at nagreklamo na napapabayaan na naman siya. Sinabi ni Ain kay Alice na naghihintay sina Yuri at Pina sa labas at gustong makilala siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Akahane na ang aklatan na ito ay nasa loob ng isang hiwalay na lihim na piitan, na konektado sa pamamagitan ng isang mahiwagang tarangkahan papunta sa kastilyo. Tanging mga tao lamang ang makakadaan sa tarangkahan at tanging may pahintulot ng hari at ng librarian. Ibinunyag din ni Akahane na ang tanging paraan para makita ni Alice ang kanyang mga kapatid ay kung mahanap ni Ain ang tunay na pasukan papunta sa piitan at pumasok doon ng wasto. Pinag-isipan ni Ain na basta na lamang siya ilabas, ngunit sabi ni Akahane hindi ito gagana maliban kung talagang gusto ni Alice na umalis. Mahina hong tinanong ni Akahane si Alice kung gusto niyang makita ang kanyang mga kapatid. Hindi siya sumagot. Humingi siya ng paumanhin, sinasabing naiintindihan niya ang kanyang takot. Dati rin niyang naramdaman yon, ngunit ipinaliwanag niya na tinulungan siya ni Yuri, Pina, at ng iba pa na malampasan ito, at nangangako na susuportahan siya sa parehong paraan. Nag-aalok siyang tulungan siya ng paisa-isa at dalhin siya sa kanila ng ligtas.
Dahil alam niyang baka hindi pa siya nagtitiwala sa kanya, nagpasya siyang umalis at gamitin ang aklat upang hanapin ang pasukan ng piitan, nangangakong babalik. Kinabukasan, bumalik si Ayn. Bago pa siya makapagsalita, tumayo si Alice at sinabi sa kanya na nakapagdesisyon na siya. Nagtitiwala siya sa kanya. Binuhat ni Ayn si Alice at pinalipad siya sa punong mundo kung saan natanggap niya ang spirit core ni Alice. Gayunpaman, nalaman niya na hindi maaaring umalis si Akahane sa aklatan o gumamit ng teleportasyon tulad ng ibang mga tagapagbantay. Para matulungan sila, gumawa siya ng isang kopya ng kanyang sarili para samahan si Alice sa paglalakbay. Magkasama silang nagsimulang maglakbay sa loob ng piitan, ngunit agad na napagtanto ni Ayn kung gaano kaina si Alice. Napagtagumpayan niyang talunin ang lahat ng halimaw na S-rank, kabilang ang boss ng piitan, at sinipsip ang kanilang mga kakayahan. Umuwi sila kaagad pagkatapos. Pagdating doon, pinagmasdan ni Ayn ang dinamika ng grupo. Ang mga spirit sisters at guardians ay nakikipag-ugnayan sa kakaibang paraan, lalo na ang mga babae na nagmamadaling yamakap kay Ayn. Bawat isa sa kanila ay may pagtingin sa kanya. Walang ideya si Ayn kung paano tutugon. Nag-iisip si Ayn kung ano ang gagawin sa kanyang araw nang bigla siyang gulatin mula sa likod ni Megan. Sumali si Jasper sa gulo at pareho siyang binigyan ng maraming pagmamahal bago kumalma. Ipinabatid nila sa kanya na may espesyal na kahilingan ng hari para sa kanya sa guild. Naguguluhan si Ayn dahil hindi niya akalain na magkakaroon ng espesyal na hiling sa kanya ang hari. Tinatanong ni Jasper si Ayn kung pamilyar siya sa mga demonyo. Naaalala ni Ayn ang pagkakakilala kay Falco, na nagpakilalang isang baron sa 5 ranggo ng maharlikang demonyo, at inaamin niya na may alam siya tungkol sa mga demonyo. Ibinunyag ni Megan na pinalayas ang mga demonyo sa lipunan ng mga tao ilang siglo na ang nakalipas matapos magtayo ang mga bayani ng pader na dimensional. Sa kabila nito, damadami ang nakikitang demonyo sa nasasakupan ng Rayshek. Ibinunyag ni Jasper na ang kanyang misyon ay talunin ang mga demonyong nagwawasak sa lugar para hindi na sila makapagdulot ng karagdagang pinsala. Ibinigay ng hari kay Ayn ang misyong ito dahil hindi kaya ng ordinaryong mga adventurer, ngunit naniniwala si Jasper na tama ang hari sa kanyang paghusga. Nag-isip si Ayn sandali at pumayag na tulungan ang mga taga-Rayshek. Nagpakita si Ursula dahil hindi siya natuwa sa desisyon ni Ayn. Ipinaalala niya na mayroon silang ibang mga dapat gawin at wala silang panahong tumulong sa mga hindi nila kakilala. Kinilala ni Ayn ang kanyang punto, ngunit ipinaalala niya na hindi rin niya kakilala sina Yuri at Ursula nung una siyang tulungan nila. Isinalaysay ni Ayn ang kanyang karanasan sa pagharap sa isang napakalakas na kalaban, hindi sigurado kung siya'y mabubuhay. Buhay lamang siya dahil tinulungan siya ni Ursula at binigyan siya ng paraan para makaalis. Ngayon kailangan niyang tumbasan ang kanilang kabutihan at gawin din yon para sa sinumang nangangailangan, kahit hindi niya kilala. Nagpakita si Yuri at sinabi niya na lubos siyang sumusuporta sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagpakita rin ng iba at pumayag na tulungan si Ayn. Humarap si Ayn kay Ursula para tanungin kung nagbago na ang isip nito. Nabihag siya ng kanyang nakakahimok na pananalita. Pumayag siyang tumulong, lalo na't pumayag din si Yuri. Hinarap ni Ayn si Jasper at tinanggap ang misyon. Isinuot niya ang kanyang kapa at nanumpa na lilipulin ang lahat ng demonyong naghahasik ng lagim sa Rayshek. Samantala, sumama si Mia at ang kanyang ama sa mga tao ng kanilang nayon para sa kanilang regular na pagbisita. Kay Lord Hydra, nagugutom si Mia katulad ng ibang taga-nayon at sinisiguro ng kanyang ama na dadalhin niya siya sa lugar na maraming pagkain. Akala ni Mia na dadalhin siya ng kanyang ama sa langit para makita ang kanyang ina, kaya sabik siyang makarating sa kanilang patutunguhan. Dumating ang mga taga-nayon sa lugar ng alay at lumitaw si Lord Hydra upang tanggapin ang kanilang alay. Yumuko ang mga taga-nayon at pinilit ng ama ni Mia na lumapit siya kay Lord Hydra para dalhin siya nito sa langit upang makita ang kanyang ina. Pumayag si Mia sa kondisyon na hindi iiyak ang kanyang ama tulad ng ginawa niya noong nawala ang kanyang ina, dahil wala siya doon para panasan ang kanyang mga luha. Nagpaalam siya at tumakbo papalapit kay Lord Hydra, ngunit hindi mapigilan ng kanyang ama ang kanyang pagkakasala. Sumugod siya papunta sa kanya at nagmakaawa kay Lord Hydra na kunin na lang siya sa halip niya. Pero pinaalalahanan siya ni Lord Hydra na ang kasunduan ay nag-uutos sa kanila na magbigay ng isang babae bilang alay bawat buwan kapalit ng pagliligtas sa kanilang nayon. Ngayong sinira na nila ang kasunduan,
handa nang maghasik ng lagim si Lord Hydra. Nagpapanik ang mga taga-nayon at desperado silang nagmamakaawa sa ama ni Mia na ibigay na siya. Nawala ng pasensya si Lord Hydra at binomba niya sila ng mga knuckle-alasong usok. Hindi makapaniwala si Mia na magagawa ng isang Diyos na maging napakabagsik sa mga taong dapat niyang protektahan. Napaabot siya sa kanyang mga tuhod at lalapain na sana siya ni Lord Hydra, pero sumigaw si Mia. Humihingi ng tulong. Dumating si Ain sa tamang oras at pinigilan si Lord Hydra na gawing pagkain si Mia. Sinuri ni Ain si Lord Hydra at nalaman na kaya niyang lumikha ng lason. Nalaman din niya na ang balat nito ay nababalutan ng proteksyon na uhog na gawa sa nakamamatay na mga lason. Humingi ng tulong si Ain kay Yuri at pinagaling niya ang mga taga-baryong nahawaan ng lason. Muling nagkita si Mai at ang kanyang ama ngayong gumaling na ito. Nagulat si Lord Hydra na nagawang neutralisahin ni Ain ang kanyang lason sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga taga-baryo. Kahit si Ain ay nagulat sa kung gaano kalakas ang kakayahan ni Yuri sa mahika ngayon matapos umangat ang antas ng kanyang mata sa antas na banal. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga taga-baryo na makatakas habang hinaharap niya si Lord Hydra. Hindi sang-ayon ang mga taga-baryo sa kanyang ideya na tumakas dahil alam nilang walang magbabago. Pinuri ni Lord Hydra ang mga taga-baryo sa pagkakaroon ng magandang pananaw. Ibinunyag niya na si Ain ay napakaliit para makagawa ng pagbabago, ngunit determinado si Ain na patunayan na mali siya. Binunot ni Ain ang kanyang espada at kinutya siya ni Lord Hydra dahil sa pagkakaroon niya ng IQ na kasing baba ng starfish dahil hindi espada ang pinakamagandang sandata para kontrahin ang mga knuckle-alasong atake. Pinatahimik siya ni Ain sa isang mabilis na taga na nauwi sa maraming taga. Agad na naging mga patak ng malapot na bagay si Lord Hydra na nagkadurog sa lupa. Kinikilala na ngayon ng mga taga-baryo si Ain bilang ang sinaunang mamamatay dragon na naninirahan sa kabisera. Inunahan ni Ain na lagyan ng lunas ni Yuri ang kanyang espada para labanan ang lason ni Lord Hydra, kaya naging epektibo ang kanyang mga taga-laban dito. Pinuri siya ni Ursula sa kanyang talino at hindi makapaniwala si Ain na talagang pinuri siya nito. Pinalibutan siya ng mga taga-baryo at pinasalamatan sa pagliligtas sa kanila, ngunit winaksi niya ang kanilang pasasalamat dahil ginawa lang niya ang dapat gawin ng sinuman. Ipinabatid niya sa mga taga-baryo na naghahanap siya ng Panginoon ng kanilang nasasakupan. Biglang sumama ang timpla ng mga taga-baryo at nagtaka si Ain sa biglang pagbabagong ito. Nagpasalamat ang ama ni Mai kay Ain dahil sana ay patay na sila kung hindi siya nakialam. Gayunpaman, ibinunyag niya na mas mabuti pa sana sila kung hinayaan na lamang sa kanilang kapalaran sa kamay ni Lord Hydra. Bumalik ang mga taga-baryo para umuwi, pero tumakbo pabalik si Mia kay Ain at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanila. Natuwa si Ain na napangalagaan niya ang mga ngiti sa isang inosenteng mukha, gaano man ito kaikli. Tiniyak niya na magkikita silang muli at nagpaalam siya. Tumakbo siya pabalik para sumama sa mga taga-baryo at nagpasya si Ain na bisitahin ang feudal na Panginoon. Dumating siya sa manor ng Panginoon, ngunit nakaramdam siya ng hindi maganda dahil ito lamang ang lugar sa rehiyong iyon na sobrang magarbo. Sobra siyang nag-aalala sa kung gaano kainahinala ang lugar kaya inutusan niya ang lahat na tanggalin ang lahat ng mga bituin at panipi sa loob ng kanyang mata para sa kanilang kaligtasan. Pumasok siya sa malaking bahay ng Panginoon at malakas na nagpakilala. Malugod siyang tinanggap ni Naigan at dinala sa dining hall para sa tsaa at dessert. Kumain si Ain ng dessert, ngunit sobrang alat nito na parang kumain siya ng isang balde ng tubig dagat. Itinago niya ang pagkagulat na dinanas ng kanyang panlasa at nagsinungaling kay Naigan na masarap ito. Kumagat si Naigan at bigla siyang bumagsak. Humingi siya ng paumanhin kay Ain at ipinaliwanag na naging sobrang alat ang dessert dahil napagkamalan niyang asin ang asukal. Sinisisi ni Naigan ang kanyang sarili dahil lagi na lang siyang nagkakamali, kahit anuman ang gawin niya. Kumalma rin siya sa wakas at tinanong siya ni Ain tungkol sa mga demonyong misteryosong. Alisin ang lahat ng bituin at panipi. Nag-aalis ng lahat ng bituin at panipi na lumilitaw sa kanyang nasasakupan. Nagulat si Naigan sa impormasyon mula kay Ain dahil wala pa siyang nababalitaan na anumang presensya ng demonyo sa kanyang nasasakupan. Ipinapaliwanag niya na ang kanyang nasasakupan ay kahanggaang Abysswood, kung saan maraming halimaw ang naninirahan. Ipinapalagay niya na kung sino man ang nag-ulat ng presensya ng demonyo ay napagkamala nitong isang halimaw.
Humihingi siya ng paumanhin sa abalang paglalakbay mula sa malayo dahil sa maling impormasyon. Pinapabalik niya ito na may katiyakan na walang problema sa kanyang nasasakupan. Nag-alok si Ain na tingnan ang paligid para matiyak na hindi nagkakamali si Naigan, lalo na't natalo niya si Lord Hydra at nakita niya ang mga taga-baryo sa napakalungkot na kalagayan. Biglang kinabahan si Naigan nang malaman niyang natalo si Lord Hydra. Ipinaliwanag niya na ang presensya ni Panginoong Hydra ay pumihil sa ibang mga halimaw na umatake sa nayon, ngunit ngayong natalo na siya, ang bayan ay magiging paraiso ng mga halimaw. Ibinunyag ni Ain na hindi niya maaaring baliwalain ang paghingi ng sakripisyo ni Panginoong Hydra dahil may isang batang babae na sanay nawala ng buhay sa harap mismo niya. Ipinunto ni Naigan na ang sakripisyo ng isang buhay para sa daan ay isang pagpipilian na kontento silang gawin. Ipinunto ni Naigan na ang pakikialam ni Ain ay magiging kapaki-pakinabang lamang kung mananatili siya upang protektahan ang nayon ng permanente dahil hindi sila sapat na malakas upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga halimaw sa kanyang pagkawala. Ibinunyag ni Naigan na ginagawa niya ang kinakailangan upang protektahan ang nasasakupan na minana niya mula sa kanyang huling ama. Lumabas siya ng silid na galit at umalis si Ain sa mansyon, nagdududa sa kanyang desisyon. Lumabas si Yuri at inalo si Ain. Pinayuhan niya itong gawin ang nararamdaman niyang tama sa kanyang konsensya. Kumonsulta si Naigan kay Shadow at sinabihan itong napatay na si Lord Hydra. Nagmadali siyang maghanap ng solusyon dahil mahirap palitan si Lord Hydra, ngunit ibinunyag ni Shadow na ang pangunahing problema na kailangan nilang harapin ay si Ain. Inutusan niya si Naigan na pabagsakin si Ain dahil siya ang tunay na demonyo na kailangang talunin upang protektahan ang Reishig. Hindi sigurado si Naigan kung kaya niya ito, ngunit kinumbinsi siya ni Shadow na kaya niya, kaya pumayag siyang sumunod sa kanyang plano. Dumating si Ain sa nayon at naglakad patungo sa gumuhong panlabas na pader na napabayaan na sa loob ng maraming taon. Walang kawal sa toreng bantay, at napagtanto ni Ain na ang mga taga-nayon ay naging madaling puntirya ng mga halimaw sa loob ng maraming taon. Lumapit siya sa isang babaeng taga-nayon at nagpakilala. Sinubukan niyang tanungin siya tungkol sa Panginoon ng Lupa, ngunit tumakbo ito palayo sa takot, sinasabing wala siyang alam. Napagpasyahan ni Ain na takot ang mga taga-nayon kay Naigan, ngunit hindi siya maaaring sumuko pagkatapos niyang makarating ng ganoon kalayo. Lumapit siya sa isa pang taga-nayon, at nakilala siya ng taga-nayon bilang ang taong nagpabagsak kay Lord Hydra. Ibinunyag niya na maraming adventurer at sundalo na ang bumisita sa kanila, ngunit wala silang ginawa upang tulungan sila dahil masyadong mabigat ang gawain. Sigurado ang taga-baryo na susundan ni Ain ang kanilang yapak at tatalikuran din sila. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa nag-ibang panlabas na pader at gumamit ng sining ng lupa para lumikha ng mas malaking pader upang mapigilan ang baryo na masalakay ng mga halimaw. Pinakiusapan ni Ain ang taga-baryo na ipaalam sa kanya kung may kailangan sila. Hinikayat niya itong magkaroon ng paninindigan na mabuhay, hindi paninindigan na mamatay. Nagmamakaawa si Ain sa taga-baryo na payagan siyang tumulong, at ang kanyang alok ay nagpatawa ng labis sa taga-baryo na halos lumuha ito. Ipinapaalala nito sa kanya ang panahon noong nag-alok din ng tulong ang ama ni Naigan. Mahusay ang ama ni Naigan sa paghawak ng mga gawain ng nasasakupan, ngunit lumala ang mga bagay-bagay nang pumalit si Naigan. Sa halos parehong panahon na yun, lumitaw si Lord Hydra, at mag-isa si Naigan na gumawa ng kasunduan nang hindi kumonsulta sa mga taga-baryo. Ang depensa ng baryo ay nawasak, at itinaas niya ang kanilang buwis sa hindi makayang halaga. Nagprotesta ang mga taga-baryo laban kay Naigan at pinuntahan siya para makipag-usap, pero hindi na sila nakabalik. Gayunpaman, ang pag-asa ng mga taga-baryo para sa kinabukasan ay naibalik dahil kay Ain. Nangako siyang panghahawakan ang pag-asang yon, at sumumpa si Ain na hindi niya ito pagsisisihan. Nararamdaman ni Ain ang isang pulutong ng mga halimaw na sumusugod sa baryo, at lumabas siya para salubungin sila dahil hindi niya hahayaang saktan nila ang mga taga-baryo. Naghahanap si Ain ng paraan para talunin ang napakaraming halimaw na patungo sa baryo. Tumingin siya sa ilang taga-baryo na nakatayo sa paligid ng mga gumuhong pader, nakatingin sa mga halimaw. Sumuko na ang mga taga-baryo sa kanilang kapalaran, pero hindi susuko si Ain. Inuutusan niya si Yuri na bumalik sa kanyang mga mata at binabalaan ang mga taga-baryo na lumayo. Lumilipad siya sa himpapawid para magkaroon ng mas magandang anggulo ng atake sa paparating na kulumpon.
Inaatake niya sila gamit ang isang mahiwagang pagsabog at pinabagsak ang daan-daang halimaw, ngunit mas maraming halimaw ang mabilis na pumalit sa mga bumagsak. Lumulukso ang mga halimaw sa kanya, ngunit nakakaiwas siya. Nagtutulungan ang mga halimaw sa ere at binabago ang kanilang direksyon para muling atakihin si Ain. Sa pagkakataong ito, pinag-aaralan niya sila at pinutol-putol sila. Lumilipad siya lalo sa kalangitan at lumilikha ng isang gravity well upang puksain ang halimaw sa lupa. Naglalapag siya ng isang helix at sinisira ang mga halimaw na nahuli sa loob ng saklaw nito. Isang halimaw ang sumusubok na sumalakay kay Ain ng palihim, ngunit nakita ito ni Ain at hindi niya. Baliktad, gumagawa siya ng mga ilusyon para sumabay sa pag-atake at pinupulbos ang mga halimaw gamit ang mga tali. Umatras ang mga taga-baryo sa ligtas na lugar sa loob ng baryo, pero isa-isa silang lumingon para pagmasdan na maraming halimaw na ang natalo ni Ain ng mag-isa. Pinapayuhan siya ni Ursula na hindi siya pwedeng magpatuloy sa pakikipaglaban ng ganoon dahil siya ang unang babagsak. Sinisiguro ni Ain sa kanya na hindi siya babagsak hanggat hindi niya nauubos ang bawat halimaw. Tumawag si Ain ng isang sinag ng liwanag at pinalawak pa ang sakop nito lagpas sa nakasanayan niya. Nag-aalala si Ursula na sobra na niyang pinupuwersa ang sarili niya, pero nananatiling determinado si Ain na pabagsakin ang mga halimaw kahit kapalit pa nito ang buhay niya. Hindi na siya pwedeng tumalikod at tumakas ngayon, kaya kailangan niyang ibigay ang lahat. Binunot niya ang kanyang espada at pinabagsak ang lahat ng halimaw na abot ng kanyang atake. Patuloy na lumaban si Ain hanggang kinabukasan hanggang sa tuluyan niyang magapi ang lahat ng halimaw. Agad siyang bumagsak pagkatapos nito at dali-daling lumapit si Yuri sa kanya para gamutin siya. Nanambalik ang lakas ni Ain at umupo, ngunit bigla siyang niyakap ni Mai. Naglabasan ang mga taga-baryo para pasalamatan si Ain sa pagliligtas sa kanilang baryo sa loob ng 2 araw. Mas higit pa yun kaysa sa nagawa ng kanilang Panginoon sa loob ng maraming taon. Lumapit ang magsasakang taga-baryo at sinabi sa iba na hindi na sila pwedeng mamuhay ng gaya ng dati. Itinuro niya na isinugol ni Ain ang kanyang buhay para protektahan sila kahit kakaunti lang ang alam niya tungkol sa kanila. At walang obligasyon na gawin ito. Samantala, ang ginagawa lang nila ay sampin ang kanilang sarili dahil sa kamalasan at umupo na lang naghihintay sa pagdating ng kamatayan. Hinikayat niya ang mga taga-baryo na hawakan ang kanilang kapalaran at ipaglaban ito dahil ipinakita ni Ain na lahat ay posible kung gugustuhin. Naging inspirado ang mga taga-baryo sa sinabi ng magsasaka at nakaramdam sila ng lakas ng loob na kumilos upang siguruhin ang kanilang kinabukasan. Natuwa si Ain na ang kanyang pagsisikap ay nagkaroon ng malaking epekto na naibalik nito ang kagustuhan ng mga taga-baryo na mabuhay. Pinuri siya ni Yuri sa kanyang mga ginawa at sinabi niya na lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ikinukwento niya ang kanilang unang pagkikita at kung gaano sila naging malapit mula noon. Siya ang nagbigay sa kanya ng tapang at tiwala na naipasa niya sa mga taga-baryo. Inistorbo ng mga taga-baryo ang kanilang pribadong usapan at ipinaalam kay Ain na nagpasya silang kumilos na mismo. Hindi na nila hahayaang magpautos sa kanila sinigan, ngunit biglang lumitaw sinigan at hinamon ng taga-baryo na ulitin ang kanyang sinabi. Lumapit siya kay Ain ngunit pinigilan siya ng magsasaka at ipinaalam sa kanya na wala nang susunod sa kanyang taga-baryo. Sinuportahan siya ng iba pang taga-baryo dahil napagtanto nila na walang silbi sinigan bilang pinuno matapos na ipagtanggol sila ng isang estranghero ng mas mabuti kaysa sa nagawa niya sa loob ng maraming taon. Nanghihinayang sinigan dahil madaling silang nalinlang ni Ain sa pagpapanggap nitong bayani nila. Ibinubunyag niya na si Ain ay isa palang demonyo dahil imposible para sa isang ordinaryong tao na mapuksa si Lord Hydra at talunin ang napakaraming halimaw ng mag-isa. Hinala niya na isa itong malaking plano ni Ain para kontrolin ang sakop ng Risek. Tinitiyak ni Negan sa kanila na hindi niya hahayaang magtagumpay si Ain. Tinanggihan ng mga taga-baryo ang tulong niya at kusang loob nilang tinanggap si Ain bilang pinuno nila kung nanaisin nitong angkinin ang sakop. Sigurado sila na mas magiging maayos ang pamumuno niya kaysa sa kasalukuyang pang-aapi na dinaranas nila. Hindi maintindihan ni Negan ang nangyayari dahil ang tanging ginawa lang niya ay protektahan ang lupain. Nilapitan siya ng magsasaka at ipinaliwanag na hindi siya mahusay sa pagprotekta sa kanyang mga lupain kung handa niyang isakripisyo ang kanyang mga tao. Ipinunto niya na ang isang huwarang pinuno ay makikipaglaban kasama at para sa kanyang mga tao tulad ng ginawa ng kanyang ama noon.
Ito ay nagdulot ng mga alaala ng kanyang ama at sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Lumuhad siya at tinawag si Shadow mula sa kanyang kwintas upang tulungan siya. Gusto niyang kumbinsihin ni Shadow ang mga taga-baryo dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Nakita ni Ain ang kwintas at tinansya ito, ngunit hindi niya mabasa ang nilalaman nito dahil sa isang kasanayan sa pagtatago. Binuksan ni Negan ang kwintas at alam ni Shadow na oras na para tuluyang kontrolin ang katawan ni Negan. Pinayuhan ni Ain si Negan na bitawan ang kwintas na salamin, pero huli na ang lahat. Isang maitim na usok ang bumalat kay Negan at umurong siya sa kanyang mental na mundo para sumangguni kay Shadow. Humingi siya ng payo kay Shadow at pinayuhan siya ni Shadow na ipagpatuloy lang ang ginagawa niya. Tiniyak niya sa kanya na magiging mas maayos din ang lahat sa paglipas ng panahon, pero kailangan niyang alisin ang sinumang hindi sumusunod sa kanya, katulad ng ginawa nila sa kanyang ama, dahil wala silang silbi sa kanila. Hindi maintindihan ni Negan ang sinasabi ni Shadow dahil namatay ang kanyang ama matapos magkasakit. Napagdesisyonan ni Shadow na panahon na para isiwalat ang katotohanan kay Negan. Noong nakaraan, noong buhay pa ang ama ni Negan, lumabas ito para personal na tulungan ang mga taga-baryo na magsaka sa kanilang mga bukid. Iminungkahi ni Negan na magpahinga muna sila dahil matagal na itong nagtatrabaho, at nagpasalamat ang mga taga-baryo sa kanyang ama dahil mismo itong pumunta para tulungan sila. Sobrang ipinagmalaki ni Negan ang kanyang ama kaya umasa siyang lalaki rin siyang minamahal. Dahil nagpapahinga ang kanyang ama, nag-alok siyang tumulong sa kanyang sariling maliit na paraan, ngunit natalisod siya at nahulog. Sinubukan niyang ipagkibit-balikat ang pag-aalala ng mga taga-baryo, ngunit inubo siya ng malakas. Nag-alala ang mga taga-baryo na nagkasakit na naman siya, ngunit tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya. Hiniling ng mga taga-baryo na makipaglaro siya sa kanyang mga kalaro, ngunit gusto niyang tumulong sa kanyang ama sa halip. Tumanggi ang kanyang ama dahil tungkulin ng isang bata ang maglaro, hindi ang magtrabaho. Nagpatalo si Negan at nagpas siyang lapitan ang mga bata. Tinanong niya ang mga bata kung maaari siyang sumali sa kanila, ngunit sinumbatan siya dahil natatakot silang mahawa siya sa kanyang nakakahawang sakit. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya nagdadala ng sakit, ngunit tumakbo ang mga bata bago pa siya makapagsalita. Naglakad siya sa isang eskinita at napadaan sa ilang taga-baryong nag-uusap tungkol sa kanya. Pinagdudahan nila si Negan dahil hindi siya kamukha ng kanyang ama, at palagi siyang nagkakasakit. Mayroon ding chismis na si Negan ay isang pulot na bata na kinuha mula sa isang biswod. Napagtanto ni Negan na hindi siya anak ng kanyang ama, na siyang dahilan kung bakit lagi siyang mahina at clumsy. Napagtanto niya na hindi niya kailanman mapapantayan ang kanyang ama, at umiyak siya sa isang lusak ng tubig sa eskinita. Dumilim ang lusak at nagpakita si Shadow. Itinuro niya na hindi kailangang maging katulad ng kanyang ama si Negan dahil kaya niyang gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Hinarap ni Negan si Shadow at tinanong kung sino siya at bakit kamukha niya ito. Ipinakilala ni Shadow ang kanyang sarili bilang kanyang kathang-isip na kaibigan, ngunit binalaan si Negan na itago ang kanyang pag-iral o mawawala siya. Natuwa si Negan na magkaroon ng unang kaibigan, at ayaw niya itong mawala, kaya pumayag siya. Sa mga kondisyon ni Shadow. Mula noong araw na yon, buong araw nakasama ni Negan si Shadow, at lahat ng bagay ay ginagawa nila ng magkasama. Isang umaga, tinanong niya si Shadow kung ano ang gusto niyang gawin para maglibang, at iminungkahi ni Shadow na maglaro sila ng isang laro kung sino ang unang makatulog. Napansin ni Shadow na kakaiba ang pagkakatulog ng kanyang ama sa kanyang silid-aralan. Nilapitan niya ito upang siguraduhing ayos lang siya, at sinabi ng kanyang ama na may monster miasma ang nakaapekto sa kanya. Ngunit ayos lang daw siya. Hindi sapat ang dahilan ng kanyang ama upang kumbinsihin siya. Bumalik siya sa kanyang silid at nagpahayag ng pag-aalala kay Shadow tungkol sa kanyang ama dahil mukha itong pagod. Nakita ni Negan ang isang pagkakataon para sa kanyang plano, at ibinunyag niya na alam niya ang tungkol sa isang halamang gamot na nakapagpagaling ng pagod. Iminungkahi niya kay Negan na maglaga ng gamot gamit ang isang gabay sa panggagamot na nakuha niya para rito. Ginawa ni Negan ang halamang gamot at ibinigay sa kanyang ama, at nagpasalamat siya rito. Sumimsim siya at agad na nakaramdam ng ginhawa. Pinayuhan siya ng ama ni Negan na huwag niyang aiwawala ang kanyang mabuting puso dahil magiging isa siyang mahusay na pinuno paglaki niya. Sa kabila ng sinasabi niyang bumuti ang kanyang pakiramdam ng araw na yon,
lumala ang kalagayan ng ama ni Negan sa bawat araw na lumilipas. Patuloy na binibigyan ni Negan ng gamot na may halamang gamot ang kanyang ama, umaasa na gagaling ito. Isang araw, pumasok siya para ibigay ang karaniwang inumin, ngunit isang malamig na bangkay ang kanyang nakita. Labis na umiyak si Negan ng ilang araw, ngunit walang awang pakiramdam si Shadow para sa kanya. Iniisip niya kung gaano katagal iiyak si Negan bago niya malampasan ang pagkawala ng kanyang ama. Pakiramdam ni Negan ay nawawala siya dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang protektahan si Rayshek ng mag-isa. Tiniyak ni Shadow sa kanya na pupunan niya ang anumang kakulangan niya, kaya hindi siya kailangang mag-alala. Napanatag si Negan sa mga paniniguro ni Shadow, at nagpasalamat siya sa kanya dahil palagi siyang nandyan para sa kanya sa mga panahon ng pangangailangan. Ipinagkibit-balikat ni Shadow ang kanyang pasasalamat dahil iyon ang ginagawa ng mga kaibigan. Hindi pa rin maintindihan ni Negan ang malaking katotohanang sinusubukang ipahayag ni Shadow. Nadismaya si Shadow na kailangan pa niyang isa-isahin ito sa kanya dahil sa kanyang labis na kawalang muwang. Ipinapaliwanag niya na siya ang pumatay sa kanyang ama, pero iginigiit ni Negan na ang kanyang ama ay pinatay ng kanyang sakit. Ipinaliwanag ni Shadow na ang toniko na palagi niyang ibinibigay sa kanyang ama ay hindi isang halamang gamot, kundi isang nakal-alasong damo. Hindi siya pinaniwalaan ni Negan dahil sinasabi sa mga aklat tungkol sa mga halaman na ginagamit ang halaman para gamutin ang pagkapagod, at ibinunyag ni Shadow na binago niya ang teksto para umayon sa kanyang mga plano. Sabi ni Shadow, ang gamot na ginawa niya ay maaari pa ring ituring na lunas para sa pagkapagod, dahil hindi makakaramdam ng pagkapagod ang isang tao kapag patay na sila. Inamin din ni Shadow na nagsinungaling din siya nang sabihin niyang si Ain ang demonyo. Ipinagtapat niya na siya ang tunay na demonyo, at plano niyang kontrolin ang ama ni Negan at magtatag ng ruta para iluwas ang mga tao sa kanyang mundo, ngunit hindi siya kailanman mahina. Nagpasya si Shadow na gawin na lang ang pangalawang pinakamagandang bagay, at madali niyang namaniobra si Negan at ginawa itong sunod Sonyaran dahil labis na nangangailangan ito ng kaibigan, bagamat hindi sila magkadugo. Binigyang diin ni Shadow na si Negan at ang kanyang ama ay nagkasundo sa kanilang kamangmangan dahil hinayaan ang kanyang ama na patayin siya ng kanyang anak. Nasira ito kay Negan at nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Tuluyang sumasanib si Shadow kay Negan at kinukuha ang kontrol sa kanyang katawan. Tinatawag ni Ain si Negan, ngunit ipinahayag ni Shadow na wala na si Negan sa kontrol ng kanyang katawan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Ain bilang isang demonyong Viscount, at hindi makapaniwala si Ain na kaharap niya. Sa isang demonyo, tinatanong ni Ain sa kanya kung nasaan si Negan, at ibinunyag ni Shadow na nagkakaroon siya ng matinding problema sa pag-iisip sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya makapaniwala na napakadaling sakupin ang kamalayan ni Negan pagkatapos niyang pakialaman ng kaunti ang kanyang damdamin. Sinisisi ni Shadow si Ain sa kalagayan ni Negan dahil maayos naman ang lahat noong kinokontrol siya ni Shadow bilang isang tau-tauhan para pahinain ang depensa ng teritoryo at ipadala ang mga tao sa mundo ng mga demonyo. Nang makialam si Ain sa kanilang mga gawain, sinira niya ang kanyang mga plano, kaya kinailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Ngayon kailangan na niyang patayin si Ain mismo, ngunit binabalaan niya ito na huwag siyang maliitin. Ibinubunyag niya na hindi siya katulad ni Falco, na puro lakas lang at walang utak. Plano ni Shadow na gamitin ang damdamin ni Ain dahil alam niyang hindi niya kayang saktan si Negan, na nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Sinusugod ni Shadow si Negan gamit ang kanyang Shadow Tentacles, pero nakaiwas ito. Nagpasya siyang pigilan si Shadow dahil hindi niya ito kayang saktan, kaya't naglabas siya ng kalasag sa paligid nito, pero nabasag ito ni Shadow na parang gawa sa papel. Sinabi niya sa kanya na walang silbi ang kanyang mga teknik sa espiritu laban sa kanya, dahil ang mga demonyo ay may panlaban sa lahat ng mga spell na ganoon. Iniisip ni Ain na gumamit ng napakaraming lakas ng espiritu upang daijin si Shadow nang hindi siya makawala pero hindi binigyan ni Shadow ng oras para makapag-isip ng isang planong maisa sa katuparan. Lumilikha siya ng mga anino na nagiging halimaw at sumasalakay sa mga taga-baryo. Mabilis na hinahabol ni Ain ang mga halimaw at pinupuksa ang mga ito bago pa man makapanakit sa mga taga-baryo. Nagtatayo siya ng pansamantalang harang para bagalan si Anino, at pinapayuhan ang mga taga-baryo na pumunta sa ibang lugar dahil hindi sila ligtas malapit kay Anino. Nagpapatawag si Anino ng mas maraming halimaw at sinisira ang harang. Sinusubukan ng mga halimaw na salakayin ang mga taga-baryo,
ngunit lumilikha si Ain ng mga ilusyon ng kanyang sarili na nagpoprotekta sa mga taga-baryo. Gayunpaman, isang sawimpalad na taga-baryo ang nahahawakan ng isang halimaw. Ang kanyang mga sigaw ang nakakuha ng atensyon ni Ain, at sinusubukan niyang mag-isip ng solusyon. Sinamantala ni Shadow ang pagkagambalang ito at nagpakawala ng isang mapaminsalang atake gamit ang kanyang mga shadow tentacles. Ang atake ay nagpatamba sa kanya paatras, at patuloy siyang ginugulo ni Shadow ng mga suntok, ngunit hinarang niya ang mga ito. Nagpasya siyang kontrahin ang kanyang mga atake, ngunit naalala niya na masasaktan niya si Naigan kung gagawin niya yun. Pinili niyang gumawa ng isang depensibong mahika upang salagin ang mga atake ni Shadow, ngunit ang mahikang kanyang ginawa ay nagpatigil sa kanya. Nag-alala si Ain dahil nauubusan siya ng pagpipilian. Naiinip na si Shadow dahil si Ain ay isa lamang punching bag. Ibinunyag niya na ang tanging paraan upang palayain si Naigan mula sa kanyang kontrol ay ang patayin silang pareho. Kinutya niya si Ain dahil hindi siya sapat na lalaki upang gumawa ng mahirap na desisyon at piliin ang mas kaunti sa mga kasamaan. Dalawang kasamaan. Ipinunto niya na kung papatayin lang siya ni Ain at si Naigan, ililigtas niya ang daan-daang mga taga-baryo mula sa paglusob ng halimaw. Tumanggi si Ain sa alok na yun dahil ang isang buhay ay kasing halaga ng 100. Tinawag niya si Naigan at sinubukang pukawin siya na makipagbuno kay Shadow para makuha ang kontrol, ngunit ibinunyag ni Shadow na isinara na niya ang kanyang puso, kaya walang saysay ang pagsigaw ng kanyang pangalan. Inalis ni Einstein ang kanyang pananggalang na mahika at sumugod kay Shadow. Patuloy siyang sinuntok ni Shadow, at pinayuhan siya ni Yuri na umurong dahil hindi kayang pantayan ng kanyang pagpapagaling ang pinsalang tinatamo niya. Tumanggi si Ain na umurong. Naabot niya si Shadow, hinawakan, at binigyan ng isang suntok sa ulo na nagpatamba sa kanya. Nakaupo si Naigan sa kanyang kulungan at pinapagalitan ang sarili. Sinisisi niya ang sarili sa pananakit sa maraming tao, at iniisip niyang hindi siya karapat-dapat mabuhay pa. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Ain sa kanyang kulungan, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil nawala na siya ng kontrol sa kanyang konsensya. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Naigan para paalalahanan na gusto lang niyang protektahan ang Rayshek domain. Sigurado siya na mayroon siyang tunay na intensyon na protektahan ang domain, at pinapakiusapan niya itong alalahanin kung ano ang nagtulak sa kanya ng husto para panatilihing ligtas ang domain. Tumagos ang mga salitang ito sa kulungan at nagbalik ang diwa ni Naigan. Naalala niya na ang kanyang motibasyon para protektahan ang domain ay para maging katulad ng kanyang ama. Pero hindi lang yon. Ang mga ngiti ng mga taga-baryo noong pinuno ng lupain ang kanyang ama ay isang bagay na tumatak sa kanya. Gusto rin niyang maglagay ng mga ngiti sa kanilang mga mukha katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sa loob ng baryo, ang mga taga-baryo ay tinatakot ng mga ligaw na halimaw. Tumindig ang magsasaka laban sa kanila at pinatumba sila. Tinitipon niya ang iba pang mga taga-baryo at hinihikayat silang tulungan si Naigan na makalaya mula sa kontrol ni Shadow. Sisisihin ng mga taga-baryo si Naigan sa kanilang kalagayan, ngunit hinihimok sila ng magsasaka na huwag siyang husgahan sa kanyang mga aksyon, dahil siya ay kinokontrol. Pumayag ang mga taga-baryo na tulungan muna siya at pag-isipan ang lahat ng iba pa pagkatapos. Sa loob ng kanyang kulungan, nagpasya si Naigan na harapin ang kanyang mga pagkakamali, ngunit hindi niya tatanggapin ang madaling takas sa pamamagitan ng paghahangad ng kamatayan. Sa halip, tatanggapin niya ang kanyang papel bilang pinuno ng Rayshek at magbabayad sa kanyang mga kasalanan sa natitirang mga araw ng kanyang buhay. Nagkamalay si Shadow at sinabi kay Ain na walang saysay ang kanyang paglaban dahil ang ginagawa lamang niya ay sinasaktan si Naigan. Sinubukan niyang atakihin si Ain, ngunit biglang hindi na siya makagalaw. Nagbabala siya kay Naigan na itigil ang pagpupumiglas dahil magkasama na silang habang buhay. Natuwa si Naigan na marinig yon. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang sarili. Ibinunyag niya na alam niyang higit pa sa isang refleksyon si Shadow, ngunit nagbulag-bulagan siya dahil si Shadow lamang ang kaibigan niya. Itinuturo ni Naigan na sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ni Shadow, kaibigan pa rin ang turing niya rito. Ngunit nasusuklam si Shadow. Ibinubunyag niya na si Negan ay isang walang pag-asang malambot na puso na hindi na magbabago. Dahil desidido si Negan na tapusin ang kanyang buhay, nagpasya si Shadow na umalis. Umaalis siya na umaasang makakabalik balang araw para makaganti. Nakita niya si Mia malapit at nagpasyang gamitin siya bilang susunod niyang sunod Sun Yeren.
Ngunit biglang hinati siya ng espada ni Ain. Mabilis na lumapit si Ain kay Negan at binunot ang kutsilyo. Ginamit niya ang kakayahan ni Yuri para pagalingin siya at nagmamakaawang huwag sumuko, ngunit hindi tumutugon si Negan. Nawalan ng pag-asa si Ain, ngunit lumitaw si Yuri at patuloy na sinusubukang pagalingin si Negan dahil sigurado siyang maabot nila siya. Nagpasya si Ain na sumama sa kanya para masigurong hindi mamatay si Negan. Patuloy nilang ibinubuhos ang kanilang pampagaling na mahika kay Negan at sinasabi sa kanya na bumalik. Naririnig ni Negan ang kanilang boses at biglang gumaling ang kanyang mga sugat. Umupo siya na naguguluhan dahil dapat patay na siya. Niyakap siya ni Ain at Yuri para batiin sa pagbabalik, pero nagalit siya. Itinulak niya sila at tinanong kung bakit nila siya iniligtas. Natanggap na niya sana ang kaparusahan sa kanyang mga kasalanan. Ngayon ay inagaw nila sa kanya ang pagkakataong yon. Pinagsabihan siya ni Ain at pinaalala na hindi niya isasakripisyo ang isang buhay para sa kapakanan ng iba. Sinuportahan ng mga taga-baryo si Ain. Bumalik sila para tumulong dahil hindi sila magiging mas mabuti pa sa demonyo kung pinabayaan nila itong mamatay. Itinuro ng magsasaka na ang pagkamatay ay hindi pagbabayad sala para sa kanyang mga kasalanan, kundi paraan lamang ito para makatakas. Ang tanging paraan para magbayad sala sa kanyang kasalanan ay bayaran ang kanyang ginawa sa mga taga-nayon at harapin ang natitirang galit nila. Napagtanto ni Negan na mali ang ginawa niyang pagpili para sa kapatawaran. Humingi siya ng tawad sa mga taga-nayon at nagpasalamat kay Ain dahil binigyan siya nito ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay. Natutuwa si Yuri para kay Negan, ngunit bigla siyang nawalan ng balanse. Nasalo siya ni Ain sa tamang oras at napagtanto niyang gumamit siya ng sobrang lakas para pagalingin si Negan kaya halos hindi na siya makatayo. Binuhat niya ito at pinasalamatan sa pagsama sa kanya sa lahat ng oras na ito. Sigurado siyang naging katulad siya ni Negan kung nakilala niya si Shadow imbes na si Yuri. Ibinaba niya ito para magpahinga sa tabi ng isang puno, ngunit galit na galit siya dahil sinasamantala ng mga demonyo ang kahinaan ng mga tao para abusuhin sila. Ipinapangako niyang pagbabayaran nila ang hindi mapapatawad na kasalanan na kanilang ginawa. Sumulpot si Ursula para alagaan si Yuri habang nagbabantay naman sina Pina at Alice. Naghubad ng balat si Shadow at naging isang maliit na reptilya. Sinimulan niyang gumapang papalayo, ngunit nakaramdam si Alice na may mali. Ipinabatid niya ito kay Pina at agad namang nakaramdam si Pina na sinusubukan ni Shadow na tumakas. Kinulong niya ito sa loob ng kanyang harang at naakit si Ain sa kanila. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari at ibinunyag ni Pina na tinatangkang tumakas si Shadow. Inutusan sila ni Ain na tumayo sa likuran niya dahil maaaring mapanganib pa rin si Shadow. Tinanong niya ito at iginiit na malaman kung bakit gustong-gusto siyang patayin ng mga demonyo. Tumanggi si Shadow na magsumbong tungkol sa kanyang mga demonyo, kaya nagpasya si Ain na lipulin siya. Pinigilan siya ni Shadow at nangakong magsasalita kung garantisado ni Ain na makakalayo siya ng buhay. Pumayag siya sa kanyang kondisyon, ngunit hindi sa tingin ni Ursula ay magandang ideya yon. Kinumbinsi siya ni Ain na pumayag at ibinunyag ni Shadow na pinupuntirya siya ng mga demonyo dahil may inilabas na utos. Iginiit ni Ain na malaman kung sino ang naglabas ng utos. Halos hindi pa nasasambit ni Shadow ang pangalan bago sumabog ang kanyang ulo. Ibinunyag ni Ursula na mas matalino ang kanilang kaaway kaysa sa inaakala nila dahil gumawa sila ng mga hakbang upang matiyak na hindi mapupunta sa kamay ng iba ang importanteng impormasyon. Sa paglubog ng araw, tinipon ni Ain ang mga taga-baryo at sinabi sa kanila na ligtas na sila dahil patay na si Shadow. Nagpasalamat ang magsasaka kay Ain dahil sa pagliligtas sa kanila at pagpapahintulot na sila'y makapagpatuloy. Ipinagbunyi siya ng ibang taga-baryo bilang isang bayani, ngunit nalungkot si Mai dahil aalis na si Ain. Nangako si Ain na dadalaw sa kanila ng madalas at sumaya si Mai. Lumapit si Negan kay Ain at inamin na kahit anong gawin niyang pagpapasalamat ay hindi sapat. Alam niyang wala siyang karapatang humingi ng pabor, ngunit nagmamakaawa siya na ipagpatuloy nito ang pagsuporta kay Rashek. Sa anumang paraan na kaya niya. Ipinunto niya na hindi nila kakayanin ang walang tigil na pag-atake ng mga halimaw kung wala ang tulong niya. Nakisali ang mga taga-baryo sa pakiusap ni Negan. Napagdesisyonan na nilang lumaban sa mga halimaw, ngunit mas mapapanatag sila kung gagarantiyahan ni Ain ang presensya niya. Nawalan ng salita si Ain.
Umuwi si Ain at ipinaalam sa kanya ng hari na gusto siyang gawing pinuno ng Rayshek bilang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon. Tumutol si Ain dahil sobra-sobra ang gantimpala kumpara sa misyon. Ibinunyag ng hari na noong una ay gusto niyang gawing noble si Ain bilang gantimpala, ngunit iginiit ni Negan na ilipat sa kanya ang pamumuno ng Rayshek. Sumuko si Negan, ngunit ipinapangako niyang babalik siya para tulungan si Rayshek kapag nabayaran na niya ang kanyang pagkakasala. Nagpasya ang hari na tuparin ang kanyang hiling at ibigay kay Ain ang dating nasasakupan ni Negan. Hindi masyadong natuwa si Ain sa ideya na maging isang noble dahil sa tingin niya ay hindi siya matatanggap ng ibang mga noble, dahil siya ay isang ordinaryong karaniwang tao lamang. Tinitiyak ng hari sa kanya na ang kanyang mga nagawa ay magpapakalma sa puso ng sinumang nag-iisip na hindi siya karapat-dapat sa titulo. Binigyang diin din ni Ain ang kanyang kakulangan sa karanasan sa mga gawain ng mga noble. Nag-alok si Jasper na kumatawan sa kanya sa mga gawain ng mga noble habang ginagawa niya ang kanyang nais. Pinag-iisipan pa rin ni Ain ang kahilingan ng hari dahil hindi niya inasahan na gagantimpalaan siya ng ganito. Gusto niyang tulungan si Rayshek hanggat kaya niya. Hindi lang niya inakala na gagawin niya ito bilang kanilang pinuno. Humarap siya sa hari at tinanggap ang kanyang paghirang. Sa kaharian ng demonyo, kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagkatalo ni Shadow. 2 gwardya ng korte ang nanuya sa kanya dahil sa labis na pagiging mahina niya kaya tinalo siya ng mga hamak na tao. Pinatahimik ni Ayoana ang isa sa kanila dahil sa paggawa ng ingay sa mga pasilyo. Agad siyang nakilala ng isa pang gwardya at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pagiging walang galang. Sinabi ni Ayoana na hindi na gumagalaw ang kanyang laruan gaya ng dati, kaya gusto niyang gawing laruan ang miyembro ng korte. Nadidiri siya sa dami ng balahibong nalalaglag ng gwardya dahil sa takot sa kanya. Inuutusan niya itong linisin ang kalat na ginawa ng isa pang bantay. Banibisita ni Ayoana si Echidna, na abala sa pagsubaybay kay Ain sa kanyang bowlang kristal kaya hindi niya napansin ang kanyang pagdating. Humahanga ng labis si Echidna kay Ain dahil tinalo nito si Shadow, gaya ng inaasahan niya. Nagsalita si Ayoana at sinabi na labis na siyang nahuhumaling kay Ain. Ibinunyag ni Echidna na karapat-dapat humalingan si Ain dahil mayroon itong espesyal na mata na umaakit sa kanya. Ipinapaalala ni Ayoana na isa lamang ordinaryong tao si Ain, ngunit sinabi ni Echidna na hindi kaya ng isang normal na tao na talunin ang 2 demonyo na may mataas na antas. Sabi niya, hindi maaaring mangyari ang swerte ng baguhan ng 2 beses dahil ang ibig sabihin niyan ay isang kasanayan. Nagpasya si Ayoana na subukan ang kanyang teorya, kaya inutusan siya ni Echidna. Pinakiusapan niya siyang atasan ng isa sa kanilang mga tauhan na kumuha ng espiritu ng puno ng mundo at ibalik ito sa kanya. Ibinunyag niya na bibisita rin si Ain sa puno ng mundo, kaya makapaghintay siya at tambangan siya pagdating niya. Nakuha ang interes ni Ayoana sa pagbanggit ng puno ng mundo dahil gusto niyang maunawaan kung paano ito lumilikha ng mana. Tinanggap niya ang misyon na patayin si Ain at bumalik na may espiritu ng mundo para sa pananaliksik. Napansin ni Echidna ang bahagyang pagmamalaki sa kanyang sinabi, at inamin ni Ayoana na tiwala siyang makukumpleto niya ang gawain dahil isa siyang piling demonyo. Sinipa niya ang kanyang sinasakyan para yumandar, pero hindi ito gumalaw. Sinubukan niyang pilitin ito, pero sinabi ni Echidna na sira na ang kanyang sinasakyan. Iniwan ni Ayoana ang kanyang sinasakyan at tumalon sa portal para simulan ang kanyang paghahanap. Sa kabisera naman, tinanong ni Yuri si Ain kung anong gusto niyang kainin sa tanghalian, pero naantala ang kanilang usapan ng katok sa kanyang pintuan. Binuksan ni Alice ang pintuan at sinabi kay Ain na may importante siyang dapat talakayin sa kanya. Sinabi niya na ginagamit niya ang kanyang espesyal na mata para hanapin ang mga puno ng mundo sa kanyang mga libreng oras, at isa ang ipinakita sa kanya. Nagdesisyon si Ain na agad simulan ng isang ekspedisyon para hanapin ang puno, at sumang-ayon sa kanya ang isang kakaibang boses. Hinanap ni Ain ang pinanggalingan ng boses, at lumitaw si Kirsch sa kanyang kama. Pinagtataka siya ni Ain dahil hindi pa niya ito nakikilala, pero sumugod si Yuri para batiin ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinubukan siyang yakapin ni Yuri, pero naglaho ng bahagya ang anyo ni Kirsch, at ipinahayag niya na wala siya roon sa kanyang tunay na katawan. Ipinakilala ni Kirsch ang kanyang sarili kay Ain bilang nakatatandang kapatid ni Yuri. Nagpakilala rin si Ain, pero hindi niya maintindihan kung bakit isang espiritu ang naparito para makipagkita sa kanila ng mag-isa.
Ipinahayag niya na pinupuntirya ng mga demonyo ang puno ng mundo habang sila'y nag-uusap, kaya kailangan nila ang tulong ni Ain. Ipinahayag niya na ginagawa ng mga espiritu ang kanilang makakaya para pigilan sila, pero mas malakas ang kalaban kaysa sa inaasahan nila. Ipinagpalagay ni Ain na ang puno ng mundo ni Kirsch ang pinupuntirya, at humihingi siya ng ang lokasyon para makapunta agad sila doon. Nilinaw ni Alice na ang puno ni May ang inaatake. Si May ang kanilang bunso, at nakita ni Alice ang puno niya nang ginagamit niya ang kanyang mata para i-scan ang Abysswood. Tinanong ni Ain kung ang tagapagbantay ni May ang nagpoprotekta sa puno, at ibinunyag ni Kirsch na matagal nang pumanaw ang tagapagbantay ni May, kaya kumuha siya ng karagdagang trabaho bilang kanyang tagapagbantay. Nagtaka si Ain dahil hindi dapat makaalis ang mga tagapagbantay sa kanilang World Tree. Ibinunyag ni Alice na ang tatlong nakatatandang kapatid ay may kakayahang maging malaya bilang mga high-level spirits, na nagbibigay sa kanila ng kalayaan sa paggalaw. Naunawaan na ni Ain na pinuprotektahan ni Kirsch si May sa lahat ng panahong ito, ngunit ang demonyong kanyang tinataboy, mas higit pa sa kaya niyang harapin. Nagtataka si Alice kung bakit hindi kayang patayin ni Kirsch ang demonyo gamit ang kanyang masamang mata. Ipinahayag ni Kirsch na hindi niya maaaring gamitin ng todo ang kanyang masamang mata dahil baka masira niya ang puno ni May at pati na rin ang kay Reich. Kinakabahan si Ain. Hindi niya inaasahan na mahihirapan ng isang kasing lakas ni Kirsch laban sa isang demonyo. Ibig sabihin, talagang napakalakas ng demonyo. Dahil marami ang nakataya, nagpasya si Ain na tulungan sina Kirsch at May na talunin ang demonyo. Naglakbay si Ain papunta sa Abysswood, at nararamdaman niya na ang buong kagubatan ay isa palang malaking piitan. Mayroon itong maraming malalakas na sumpa na maaaring maging sanhi upang maliga ang isang tao kapag naaktibo. Malapit nang maliga si Ain dahil puro puno lang ang nakikita niya, pero pinagsama niya ang kakayahan niyang mag-analisa at ang espesyal na mata ni Alice para kumuha ng direksyon papunta sa puno ni May. Sinundan niya ang mga direksyon, pero napansin ni Yuri na wala silang kahit isang nakasalubong na halimaw. Nagtaka si Ain dito dahil sinabi sa kanila ng mga taga-baryo na punong-puno ng malalakas na halimaw ang gubat, pero iba ang nararanasan nila. Sinabi ni Yuri na siguro nararamdaman ng mga halimaw kung gaano kalakas si Ain, kaya matalino silang umiiwas na basta na lang lumapit. Nagpasya si Ain na bilasan na lang nila ang lakad dahil maliit ang posibilidad na makasalubong sila ng halimaw. Gumagamit siya ng sobrang bilis para mas mabilis na makagalaw sa lugar. Pinahinto siya ni Ursula dahil nararamdaman niyang may halimaw na gustong sumalakay sa kanila. Tumigil si Ain dahil naramdaman din niya ito. Tumingin siya sa itaas at nakita ang kulumpo ng mga halimaw na putakti na nagtitipon sa paligid ng isang demonyo. Ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang Hornet, isang demonyong konde. Naiinip na siya dahil pinaghintay siya ni Ain ng napakatagal. Iniutos niya sa kanyang mga putakti na lumaban para sa kanya, ngunit may lumabas na halimaw na oso mula sa kakahuyan. Ayaw ni Hornet na may ibang makialam sa laban nila, kaya ipinadala niya muna ang kulumpo ng kanyang mga putakti para atakihin ang oso. Kinuyog ng mga putakti ang oso at ibinagsak ito. Sobrang excited si Hornet dahil sa nakamamatay niyang kawan ng putakti kaya kampante siya na walang laban si Ain sa kanila. Pinagbawalan niya itong maging masyadong mayabang dahil nagawa niyang talunin sina Falco at Shadow. Pinakawalan niya ang kawan niya ng putakti kay Ain at pinalibutan nila ito. Hindi gumalaw si Ain at nilamon siya ng mga kawan. Pinatigil sila ni Hornet pero nawala si Ain. Bigla siyang nakaramdam ng parang may tumusok sa dibdib niya at lumitaw si Ain sa likod niya. Ipinahayag niya na wala na siyang awa na maipapakita sa mga demonyo. Sumabog si Hornet sa isang kawan at tinawanan ng kaawa-awang atake ni Ain. Ipinahayag niya na siya ang pinuno ng kawan ng putakti na kumokontrol sa kanila gamit ang espesyal na. Nagbigay siya ng senadoryas kay Ain na hanapin siya sa loob ng kawan, pero ipinahayag ni Ain na hindi niya kailangang hanapin siya dahil madali niyang malilipol ang buong kawan. Sinenyasan niya si Ursula at ipinakita nito na nakatutok na ang mga kahinaan ng lahat ng insekto sa kanyang target. Nagpakawala si Ain ng mga garantisadong tama at nagbabagang bala na nagpabagsak sa mga putakti. Hindi makapaniwala si Hornet sa kanyang nasasaksihan. Napagtanto niya na hindi siya maaaring manatili sa lugar na yon dahil tiyak na tatamaan siya, kaya nagpasya siyang umatras. Tahimik siyang nangako na babawi siya kay Ain sa ibang araw.
Napadpad siya sa isang bukas na portal at nagpasalamat siya sa kanyang swerte. Sinubukan niyang pumasok sa portal, pero pinigilan siya ni Ayoana. Nagtataka si Ayoana kung tumatakas ba si Hornet mula sa isang ordinaryong tao lamang. Kinakabahang ipinapaliwanag ni Hornet na mas malakas si Ain kaysa sa inaasahan niya. Nangangako siya na hindi na siya mamaliitin pa sa susunod at maghahanda siya. Ngunit hindi siya pinatapos ni Ayoana sa kanyang mga sinasabi. Pinutol niya ito dahil wala siyang silbi kaya hindi siya karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Wala na sa sarili si Ayoana dahil hindi niya maintindihan kung paano naging konde ng demonyo ang isang mahina gaya ni Hornet. Hindi niya nakikita ang magandang kinabukasan para sa mga demonyo kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Ang tanging aliw niya mula sa pakikipagkita kay Hornet ay ang alam na niya ngayon kung nasaan si Ain. Ang ideya ng kanilang laban ay nagpapasabik sa kanya kaya hindi na siya makapaghintay na sumabak sa gulo. Lumitaw si Ain sa likuran niya at agad niyang napansin ang presensya nito. Ipinakilala niya ang sarili niya kay Ain bilang isang duki ng demonyo, at napansin ni Ain na mas malakas siya kumpara kay Hornet. Napagtanto niya na siya ang demonyong pinahihirapan ni Kirsch. Humanga si Ayoana na nakita ni Ain ang tunay niyang kakayahan kahit naglagay siya ng spell upang itago ito. Umaasa siya na sulit ang oras na inilaan ni Ain para sa kanya. Naiinis si Ain na hindi lang siya ang pinupuntirya ng mga demonyo, pati na rin ang mga espiritu. Hinahamon siya ni Ayoana na gawin ang isang bagay tungkol dito imbes na magreklamo. Agad na lumitaw si Ain sa likuran niya at sinimulang palakasin ang antas niya gamit ang kanyang mahika bago pa man siya kayang sumagot. Pinalalakas niya ang kanyang sarili ng higit pa sa lakas ng tao at sinuntok si Ayoana pataas sa ere. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na suntok at ibinagsak siya pabalik sa lupa. Bumangon si Ayoana at tumawa ng tuwang-tuwa. Labis siyang nasasabik dahil ilang siglo na rin ang nakalipas mula nang may nagpadugo sa kanya. Inilabas niya ang kanyang mga baril at nagpakawala ng mga balang tiyak na tatama kay Ain. Sigurado siyang tatapos ng mga bala sa kanya dahil hindi ito maiiwasan, mahaharang, o masasangga. Madaling nasangga ni Ain ang mga bala pabalik sa kanya. At dahil dito tila naguluhan ang utak ni Ayoana sa isang segundo, sinusubukang i-proseso ang kanyang nasaksihan. Halos tamaan siya ng mga bala, ngunit bumalik siya sa katinuan at sinubukang umiwas. Gayunpaman, nasasaktan pa rin siya at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Una, ang kakayahan niyang hindi dapat mapigilan ng iba ay napigilan. Tapos, ang mga atakeng dapat ay naiilaga niya ng walang kahirap-hirap ay tumatama sa kanya. Hindi mo ari ni Ayoana kung paano nabawasan ng ganoon ang kanyang mga kakayahan sa isang gamit lang ng mana drain. Tinutulungan ni Ain na pag-aanin ang kanyang pag-iisip. Hiniwa niya ang ulo niya ng malinis mula sa kanyang balikat at sinusubukan pa rin ni Ayoana na intindihin ang nangyayari. Hangang-hanga si Ain na buhay pa rin siya kahit napugutan na siya ng ulo. Ibinunyag niya na hindi lang isang beses siyang gumamit ng mana drain, kundi ipinasok niya ito sa sunod-sunod na suntok na pinatama niya sa kanya. Mas mababa na siya ngayon kaysa sa karamihan ng mga halimaw sa gubat. Inaakusahan ni Ayoana si Ain ng pandaraya. Sigurado siya na sana'y nanalo siya kung hindi ito gumamit ng mga palihim na paraan para pahinain siya. Pumunta siya sa portal at umatras, ngunit nangako siyang pagbabayaran ni Ain ang kahihiyang ipinaranas nito sa kanya. Gusto ni Ain na habulin siya, ngunit pinigilan siya ni Ursula dahil ang kaligtasan ni Kirsch at May ang kanilang pangunahing prioridad. Hinayaan ni Ain na umalis si Ayoana at dinala siya ni Alice sa puno. Dumating sila sa bahay uod ng puno at itinuro ni Ain na dapat sana'y mas itinago ni na May at Kirsch ang kanilang mga katawan dahil masyadong kapansin-pansin ang bahay uod. Ibinunyag ni Alice na ang bahay uod ay nababalot ng enerhiya ng espiritu, kaya hindi ito nakikita ng ordinaryong mata. Nagtataka si Ain kung paano siya makakapasok nang alisin ni Kirsch ang mga hadlang at anyayahan siya. Pumasok si Ain at isang napakagandang tanawin ang bumungad sa kanya. Tila natuwa rin ang mga kapatid na babae sa tanawin bago batiin ang kanilang nakatatandang kapatid. Natutuwa si Ain na ligtas siya, pero hindi niya makita si May kahit saan. Tinanong niya si Kirsch kung nasaan siya at sinabi ni Kirsch na nagpapahinga ito sa ilalim ng mga puno. Lumapit si Ain para silipin ang bunso. Dahan-dahan siyang umatras para hindi siya magising, pero natapakan niya ang isang sanga at biglang nagising si May.
Umiyak si May at natarante si Ain. Nagmamadali siyang maghanap ng paraan para pakalmayan siya at sumubok siyang magpatawa para aliwin siya at ipakita na hindi siya nakakatakot, pero kabaliktaran ang nangyari. Umiyak ng husto si May. Pumagitna si Yuri at agad siyang nakilala ni May bilang isang pamilyar na mukha. Tumalon siya sa kanyang mga bisig sa tuwa dahil ang tagal na niyang hindi nakita ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumakbo siya kay Pina at Alice at malugod din niya silang tinanggap sa kanyang puno. Ipinahayag ni May na sinimulan na niya silang gawa ng mga koro ng bulaklak noong narinig niyang pupunta sila, pero hindi pa siya tapos dahil nakatulog siya sa kalagitnaan. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang hindi pa tapos na gawa at nagpasalamat si Yuri sa kanyang pagsisikap. Kinukuha niya ang mga bulaklak at ginagamit ang mga ito para palamutian ang kanyang buhok. Pinupuri ni Yuri si May dahil napakaganda niya tingnan na may mga bulaklak sa kanyang buhok. Nag-alok din siya na tulungan itong tapusin ang iba pang koro ng bulaklak mamaya. Natutuwa si May na bumagay ang mga bulaklak sa kanyang buhok at nagpapasalamat siya kay Yuri sa mga papuri. Natutuwa si Ain na napatahan ni Yuri si May sa pag-iyak dahil baka sumabog na ang kanyang mga tainga kung nagpatuloy pa ito. Binabalaan ni May si Yuri na mag-ingat. Ibinunyag niya na may bumaril malapit sa kanyang puno at inaakusahan niya si Ain na siyang may gawa. Nilinaw ni May na mabuting tao si Ain. Ipinaliwanag niya na siya ang nagtaboy sa nakakatakot na kalaban na gustong manakit sa kanya. Napagtanto ni May ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tawad sa maling pag-akusa kay Ain. Naiintindihan ni Ain na nagawa niya yon dahil natakot siya. Humingi siya ng tawad sa pagkaistorbo sa kanyang pagtulog. Humiling si May na mas lumaki at ipinagkaloob ni Ain ang kanyang hiling. Hiniling ni May na mas tumaas pa at ibinuhos ni Ain ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga binti at tumalon. Umabot sila sa napakataas na taas kaya natakot si Ain dahil sobra ang lakas na ginamit niya sa kanyang pagtalon. Nanatili silang nasa himpapawid ng ilang sandali bago bumalik sa lupa at tensyonado si Ain. Hinihintay niya ang negatibong reaksyon ni May ngunit bigla siyang humagalpak ng tawa. Ibinunyag niya na nakalista na si Ain sa listahan ng mga taong gusto niya at binati siya ng mga kapatid. Ipinapakita nila na malapit na niyang pag-alit si May ng husto na baka abutin ng 1 linggo ang tampo nito pero nakalusot siya. Nagpapasama si May kina Ain at sa kanyang mga kapatid sa kanilang paglalakbay at nagulat si Ain sa biglaan niyang hiling. Tinanong niya si Kirsch kung ano ang opinyon niya at pumayag si Kirsch. Nag-alok si Kirsch na bantayan ng puno habang naglilibang sila at nagulat si Ain na hindi siya sasama. Ipinapaalala ni Kirsch na tungkulin niyang protektahan ang mga puno at pangalagaan ang mga ito pero binaliwala ni Ain ang kanyang dahilan dahil hindi naman siya nagtatanong ng trabaho niya. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin dahil gusto niyang respetuhin ang kanyang kagustuhan tulad ng ginawa niya. Iginagalang ang mga kahilingan ni May. Sigurado siya na gusto niyang sumama sa kanyang mga kapatid. Tinitiyak niya sa kanya na ligtas ang puno dahil magtatayo siya ng harang at mag-iiwan ng clone kung sakaling targetin ang puno. Nagpapasalamat si Kirsch kay Ain sa alok at tinawag niya ang kanilang mga core. Ipinagkatiwala niya kay Ain ang kanilang mga magical core at ipinaalam niya sa kanyang mga kapatid na sasama siya sa kanila. Ipinapangako ni Ain kay May na iingatan niya ang kanyang core at nagpapasalamat siya sa kanya sa pagkakataong makasama ang kanyang mga kapatid. Nagpapasalamat si Yuri kay Ain sa muling pagsasama sa kanya sa mas marami niyang mga kapatid at natutuwa siya. Ipinaalam sa kanya ni Ursula na mayroon pang 4 na kapatid si Yuri na kailangan niyang makasama. Bago makumpleto ang pamilya, ipinagtapat ni Ain na pakiramdam niya ay isa siyang talunan at palagi niyang kinamumuhian ang pakiramdam na yon, ngunit nang dumating si Yuri sa buhay niya kasama ang kanyang mga kapatid, nagbago ang lahat. Ang kanyang pagtingin sa kanila ang nagbunsod ng matinding obligasyon na protektahan sila. Sa tuwing nakikita niya ang magkakapatid na magkakasama, nagbibigay ito sa kanya ng lakas at ipinagmamalaki niyang pangalagaan ang kanilang mga ngiting puno ng saya. Ipinagtapat ni Ain na nais niyang manatiling isang taong maipagmamalaki ng iba. Bigla siyang natauhan at nagtataka kung bakit niya ibinubuhos ang kanyang kalooban kay Ursula. Labis na humanga si Ursula sa pagiging responsable ni Ain kaya siya'y naantig. Napansin ito ni Ain ngunit nagkunwari na lamang siya at pinagalitan siya dahil sa hindi pagbibigay ng mga spirit core. Inabot ni Ain ito at sinabi ni Ursula sa kanya na ang core ng espiritu ni Kirsch ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan ng masamang mata ng kawalan,
habang ang core ng espiritu ni May ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumikha ng puno. Sinabi rin ni May sa kanya na umangat ang antas ng kanyang artipisyal na mata, na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na suriin ang mga aura. Ipinaliwanag ni Kirsch na kayang burahin ng kanyang masamang mata ang anumang nasa loob ng kanyang paningin, ngunit nagbabala siya na gumagamit ito ng napakalaking lakas at nagdudulot ng matinding pagod sa mga mata. Pinayuhan niya ito na huwag itong gamitin masyado dahil mahirap itong kontrolin at nagpasya si Ain na itago na lang ito para sa mga emergency. Ipinaliwanag ni May na ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang isang puno ayon sa kanyang gusto at nagbigay siya ng demonstrasyon. Humanga si Ain sa kanyang ipinakita at sigurado siyang ang kanyang kakayahan ay magiging kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Ursula na ang kakayahang aura appraisal ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang aura upang mapataas ang kanyang atletikong stats. Itinuro niya na ang mga demonyong may mataas na ranggo ay maaaring gumamit ng aura at umatake gamit nito. Hinala niya na hindi ito ginamit ni Iona dahil hindi niya inakalang sapat si Ain para sa kakayahang yun. Ibinunyag ni Ursula na ang kanyang espada ay nabalutan din ng Evil Power Smite ability. Binibigyan siya nito ng kakayahang hatiin ang mahika at sumipsip ng aura ng kalaban para lumakas. Sa dami ng mga kakayahang nabuksan, pakiramdam ni Ain ay halos kapantay na niya ang mga demonyo. Sa mundo ng mga demonyo, nagtitipon ang mga maharlika para sa isang pag-uusapang mesa na tinawag ni Echidna. Binati niya sila at ibinunyag na tinawag niya ang pagpupulong dahil kailangan nilang pag-usapan kung paano alisin si Ain dahil nagdudulot siya ng malaking panganib sa kanilang pag-iral. Kinabukasan, lumipat si Ain sa manor ng Panginoon sa Raychik. Ipinapalam niya sa lahat na ang manor ang kanilang bagong base kaya kailangan nilang magsimulang maglinis. Nakipagpares siya kay Alice at pumunta sila sa silid-aklatan para magsimulang maglinis. Pumasok siya sa silid-aklatan at namangha siya sa dami ng aklat. Sinimulan nilang magpagpag ng alikabok sa mga aklat at nakipag-usap si Ain kay Alice. Ibinunyag niya na ang pagiging malapit sa mga aklat ay nagpapaalala sa kanya kung paano sila nagkita. Nakikipaglaban si Alice sa kanyang nararamdaman dahil nag-iisa lang sila ni Ain at ito ang perpektong pagkakataon para ipahayag ang mga ito. Ibinunyag ni Ain na alam niyang may pagtingin siya. Ipinapalagay niya na alam na nito ang kanyang nararamdaman at sinusubukan niyang isipin kung ano ang susunod na gagawin. Inaamin ni Ain na pareho ang kanyang nararamdaman at nakakaramdam ng kilig si Alice. Ipinapaliwanag ni Ain na ang kaalaman na nakukuha niya mula sa mga libro ay talagang nagbubukas ng kanyang mundo at hindi niya maiwasang mahalin ang bawat pahina. Hindi na naririnig ni Alice ang natitirang paliwanag ni Ain dahil naguguluhan na siya sa kanyang nararamdaman. Hindi niya sinasadya na lumikha ng isang bugso ng hangin na nagpalipad ng mga libro sa buong aklatan. Sinusubukan pigilan ni Ain si Kurohime, pero nataman siya ng libro sa mukha. Natapos ni Kurohime linisin ang kanyang bahagi ng bahay at pumunta sa kusina para tignan si Pina. Sinabi ni Pina na tapos na siyang maglinis at napakalinis na ng lahat. Nakita ni Kurohime na ilusyon lang ito at inutusan siyang lumabas sa pinagtataguan niya at magsimulang maglinis. Binawi ni Pina ang kanyang ilusyon at nagmakaawa kay Kurohime na patawarin siya. Nagmadali siyang magsimulang maglinis bago pa siya mapalo ng tsinelas. Nakatuon sina Yuri at Ursula sa paglilinis ng paliguan sa mansyon. Sinubukan ni Yuri na bilasan ng paglilinis pero nadulas siya at natamba. Nagmamadaling lumapit si Ursula para saluhin siya pero nahulog si Yuri at napuno ng tubig sa labada ang mukha ni Ursula. Ipinahayag ni Yuri na hindi kailangang bantayan siya ni Ursula na parang mata ng agila dahil kaya niyang maglinis ng mag-isa. Ayaw niyang sobra-sobra ang pag-aalaga nito dahil gusto niyang magkaroon ng pagkakataong subukan ang lahat. Hindi niya magawa ang mga ganitong bagay noong nakakulong siya bilang puno ng mundo kaya gusto niyang sulitin ang pagkakataong ito. Ipinahayag niya na binigyan siya ni Ain ng kakayahang tuklasin ang mga bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na mayroon siya. Kamakailan lang niya natuklasan na masaya siya kapag masaya si Ain kaya hinihikayat siya ni Ursula na gawing sobrang linis ang paliguan para masiyahan si Ain habang buhay. Nagtungo sina May at Kirsch sa dressing room para linisin ito. Maamoy at madilim ang silid kaya binuksan ni Kirsch ang bintana. Nakita ni May ang isang insekto na gumagapang at pinulot niya ito para ipakita kay Kirsch. Natakot si Kirsch pero nagmakaawa si May na payagan siyang alagaan ang insekto.
Hindi pumayag si Kirsch kaya itinapon niya ang insekto sa bintana at itinuro ang iba kay Kirsch. Akala ni Kirsch isa na namang insekto pero lumabas na isang magandang damit. Nagpasya silang subukan ng mga damit pagkatapos nilang maglinis. Pagkatapos maglinis ng aklatan, pumunta si Ain sa mga silid tulugan at nilinis din ang mga ito. Nagpasya siyang pumunta sa ibang bahagi ng bahay at tumulong sa paglilinis. Nakasalubong niya si Yuri sa hallway at nagtataka siya kung bakit bihis na bihis ito. Sinasabi niya sa kanya na napagdesisyonan nilang magkaroon ng salo-salo para kay May at Kirsch pagkatapos maglinis. Hiniram niya ang damit mula sa dressing room na nililinis ni na Kirsch at May. Hinihiling niya kay Ain na husgahan ang kanyang itsura at inaamin niya na talaga namang napakaganda niya. Nag-alok siyang tumulong sa kanila sa paghahanda para sa salo-salo pero sinabi niya na nakahanda na ang lahat. Ibinunyag niya na ang salo-salo ay isa ring sorpresa para pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Inakay niya ito sa dining hall kung saan naghihintay ang iba. Bumibilis ang tibok ng puso ni Ain pero nakayanan niyang purihin ang mga damit ng lahat. Inabot ni Pina sa kanya ang isang tuxedo para magpalit pero tumanggi siya dahil hindi niya masyadong gusto. Sa pagbibihis, napawi ng sagot ni Ain ang sigla ni Yuri kaya't pinilit siya ni Pina na isuot ang tuxedo. Pinuri ni Yuri si Ain dahil mukha siyang prinsipe habang umiwas si Alice dahil napakaganda ng aura ni Ain na halos nakakasilaw. Ipinahayag ni May na pinag-ingatan niya ang pagpili ng kanyang kasuutan at pinuri siya ni Ain sa pagkakaroon ng magandang paningin sa aesthetics. Hinayla ni Yuri si Ain sa gitna ng dining hall at nagpakiusap na sumayaw ngunit tumutol si Ain dahil wala siyang alam na sayaw. Nalungkot si Alice at napag-iwanan ngunit inanyayahan siya ni Yuri na sumayaw rin. Gusto niyang magsayaw silang lahat dahil mas masaya yun. Hinawakan ni Ain ang kamay ni Alice at inanyayahan ni Yuri ang lahat na sumali sa kanila sa dance floor. Binibigyan sila ni Kurohime ng musika at pinapanood sila ni Ursula mula sa gilid habang nagsasaya silang sumayaw. Paminsan-minsan, lumalabas sina Ain at Yuri sa balkonahe para humanga sa paglubog ng araw. Nagpapasalamat si Yuri sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit nakita niyang muli ang ibang miyembro ng kanyang pamilya. Ipinapangako ni Ain na hahanapin niya ang natitira pang mga kapatid niya at lubusang pag-isahin ang pamilya. Inaasahan ni Yuri ang araw na yon. Sinasabi niya na sobrang saya niya kaya sana lagi na lang silang ganito araw-araw. Ibinubunyag ni Ain na maaari silang mamuhay ng ganoon palagi dahil bawat araw na kasama niya siya at ang iba ay mas masaya kaysa sa nakaraan. Ipinapangako niyang gagawin niya ang kanyang makakaya araw-araw para siguraduhin na ang bawat araw ay masaya para sa lahat. Labis na kumbinsido si Yuri sa kanyang determinasyon kaya nakakaramdam siya ng maginhawang kapanatagan.